Nagtitiwala ako sa iyo, guro. Ngunit, mabuti kung isusuko mo ngayon ang iyong lakas. Ngunit pagkatapos kong mamatay magdurusa ka ng 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon magkakaroon ka ng kapangyarihan na makapantay sa langit. Kaya mo ba? Sinusunod ko ang iyong utos, guro. Pagpapatuloy na nakaraang episode. Para sa mga bagong manonood, iminumungkahing magsimula sa unang episode. Nagsisimula na ang kwento at karamihan ay nasa fan grade. 2 o 3 aklat lamang ang nasa yellow grade na una at ikalawang antas. Ngunit ang aklat na ito sa harap niya ay isang ika-9 na antas na pamamaraan ng yellow grade. Dahil dito ay labis na nasasabik si Fang Chen. Kung ang pamamaraan na ito ay kumalat, tiyak na magiging dahilan ito ng kabaliwan ng hindi mabilang na mga cultivator sa Shendongyu. Yellow grade ika-9 na antas unyielding Sea of Consciousness may 9 na antas. Maaari nitong palawakin ang Sea of Consciousness at palakasin ang spiritual power. Pinadadalisay ang spiritual power. Sa pagmaster nito matututunan ang mga spiritual power na abilidad. Nagliwanag ang mga mata ni Fang Chen. Pinadadalisay ang spiritual power. Kapag mas dalisay ang spiritual power, mas malakas ito na parang nagpapatong-patong. Sa paghaharap ng parehong spiritual power, karaniwang ang mas dalisay na spiritual power ang nananalo. At sa paggamit ng spiritual power na pamamaraan at lihim na sining, ito ay magiging mas makinis at perpekto. Nag-aalala ako na wala akong malakas na spiritual power na pamamaraan para sanain. Dahil sa pamamaraan na ito, hindi ko na kailangang mag-alala tungkol sa problemang ito sa ngayon. Ang maliit na tor na ito ay talagang may sariling isip. Alam nito kung ano ang pinakakailangan ko ngayon. Bahagya siyang ngumiti. At agad na lumabas sa maliit na tor. Ngunit hindi niya agad pinili. Nasanayin ang unyielding na pamamaraan. Sa halip ay plano niyang sanayin ang kanyang katawan. Nasa Bachong Mountain pa rin ako. Hindi ko maaaring sayangin ang spiritual energy dito. Kasama ang dugo ng Sword Demon sa aking katawan. Ito ay isang magandang pagkakataon para palakasin ang aking katawan. Pagkatapos ay nagpasya siyang simulan ang pagsasanay sa kanyang katawan. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Fang Chen na may spiritual sense na nakatutok sa kanya. Pagkatapos makapasok sa Haoshan Realm, ang kanyang Sea of Consciousness at spiritual power ay lubos ding tumaas. Hindi ito mas mababa sa isang ordinaryong Haoshan Realm ikatlong antas. Tungkol sa persepsyon ng kalaban, natural na nararamdaman niya ito. Nang walang pag-aalinlangan, inilabas din niya ang kanyang spiritual sense. Mabilis niyang nalaman kung sino ang nakatutok sa kanya. Siya pala malamig ang ekspresyon ni Fang Chen. Dahil ang dumating ay ang nasa pasukan ng Bachong Mountain. Ang nanggipit sa kanya na si Zongguan, ano ang ginagawa niya dito? Hindi kaya para patayin ako? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Fang Chen. At mumiti. Tamang-tama pagkatapos kong mag-breakthrough, kailangan ko ng isang taong mapapraktisan. Inilabas niya ang Himin Sword at inilagay sa kanyang tabi. Umupo siya at nagkunwaring nagsasanay. Hindi alam ni Zongguan na natuklasan na ni Fang Chen ang kanyang presensya. Nang maramdaman niya ang lokasyon ni Fang Chen, umisi siya ng masama, sa wakas natagpuan din kita. Hawak niya ang Liuling Blade at dahan-dahang lumapit kay Fang Chen nang walang ingay. May tiwala siya sa kanyang Haoshan Realm ikalawang antas na lakas. Natiyak na kaya niya patayin si Fang Chen nang walang nakakaalam. Naghanda rin siya ng isang uri ng laso na maaaring wasakin ang bangkay ng walang bakas, upang tuluyang mawala si Fang Chen sa mundong ito. 10 zhang 5 zhang. 3 zhang si Fang Chen ay nanatiling nakaupo. Tila hindi niya napansin ang paglapit ni Zongguan. Hanggang sa 2 zhang si Zongguan ay tiwalang mapapatay si Fang Chen. Mamatay ka na. Ngumisi siya ng masama. At itinarak ang kanyang Liuling Blade sa likod ni Fang Chen. Ngunit sa kritikal na sandaling iyon, gumalaw si Fang Chen.
Mabilis niyang hinugot ang himing sword at hinarang ang atake. Nang marinig ang tunog ng pagbabanggaan ng mga sandata, nanlaki ang mga mata ni Zhongguan sa hindi paniniwala. Sa teorya hindi dapat ito kayang harangin ni Fang Chen. Maliban na lang kung handa siya. Kahit na handa ka paano na. Isang hamak na dueling realm si Zhongguan ay tiwala pa ring mananalo. Dahil siya ay nasa Haoshan Realm ikalawang antas. Ngunit sa sandaling iyon sumabog ang aura ni Fang Chen. Haoshan Realm unang antas. Paanong nangyari? Noong nakaraang 2 araw si Fang Chen ay nasa dueling realm pa lang. Ngayon ay nakapasok na siya sa Haoshan Realm. Ngunit pagkatapos ay gumisi siya Haoshan Realm ano ngayon? Paano mo ako matatalo ngayong kapapasok mo lang sa Haoshan Realm? Pagkasabi nito mabilis niyang iwinasiwas ang Liuling Blade. Nais niyang habang si Fang Chen ay hindi pa nakakatalikod para harapin siya. Patayin siya agad. Ngunit hindi niya napansin. Si Fang Chen ay isang Haoshan Realm Dao Cultivator at isang Cut Realm ikatlong antas na Body Cultivator. Kasama pa ang Sword Demon Body. Ang kanyang bilis ay hindi maikukumpara sa isang tulad ni Zhongguan na hindi pa nagsasanay sa body tempering. Sa sandaling humiwa siya, mabilis na tumalikod si Fang Chen para humarang. Kasabay nito sumabog ang kanyang spiritual energy. Spiritual Energy Demon Sword Art unang hiwabang. Muling nagbanggaan ang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito si Zhongguan ang napaatras. At namanhid ang kanyang braso. Nanlaki ang mga mata ni Zhongguan. Ito ba ang lakas ng isang bagong pasok sa Haoshan Realm? Ngunit hindi binigyan ni Fang Chen ng pagkakataon ang kalaban na makahinga. Dito kailangang mabilis ang pagpatay. Kung may makakakita magkakaroon ng maraming problema. Direkta niyang ginamit ang Hantian mo yan. At nagpakawala ng spiritual power attack. Biglang sumakit ang ulo ni Zhongguan. At ang spiritual energy na kanyang tinipon ay biglang naglaho. Pagkatapos makapasok sa Haoshan Realm, mas lumakas din ang Hantian mo yan attack ni Fang Chen. Na kayang magdulot ng sakit sa mga cultivator sa maagang yugto ng Haoshan Realm. Nang 1 o 2 hininga. Hindi makalaban. Mabilis na lumapit si Fang Chen. Nang walang pag-aalinlangan. Isang hiwa. Si Zhongguan. Agad na nagkaroon ng malalim na hiwa sa kanyang leg. Kasabay nito ay nakabawi siya mula sa sakit. Nang maramdaman niya ang sugat sa kanyang leg. Puno ng takot at hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na si Fang Chen ay ganoon kabilis kumilos. Hindi siya binigyan ng pagkakataon. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Ipagsisiganti ako ng aking kuya. Ginamit niya ang kanyang huling lakas para sabihin ito. At pagkatapos ay namatay. Kalmado ang ekspresyon ni Fang Chen. Kinuha niya ang Liuling Blade mula sa kanyang kamay. Yellow grade unang antas hindi masama. Inilagay niya ang Liuling Blade sa kanyang storage bag. Pagkatapos ay hinalughog niya ang bangkay. Si Zhongguan ay walang storage bag. Hindi nagulat si Fang Chen. Dahil hindi lahat ay may storage bag. Ngunit nakahanap pa rin siya ng 1 Zero Spirit Stones. At isang bote ng gamot. Binuksan niya ang takip ng bote. Isang masamang amoy na puno ng panunaw ang sumalubong sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Fang Chen. Agad niyang inilayo ito. Ngunit hindi niya mapigilang mapangiti Jimmy Shui. Nag-aalala pa ako kung paano wasakin ang bangkay. Inihanda na pala ng taong ito para sa akin. Talagang inisip niya ako. Direkta niyang ibinuhos ang gamot kay Zhongguan. Sa kanyang bangkay. Agad na umalingaw ang tunog ng gamot. Na parang nilalamon ang bangkay. Sa loob lamang ng isang insenso. Nawala ang bangkay ni Zhongguan. Na parang hindi siya kailanman umiral sa mundong ito. Hindi na ako pwedeng magsanay dito. Kailangan ko ng lumipat ng lugar. Pagkatapos linisin ni Fang Chen ang mga bakas ng kanilang laban. Nakahanap siya ng isa pang liblib na lugar. Pagkatapos matiyak na walang tao sa paligid.
Umupo si Fang Chen at nagsimulang sanayin ang kanyang katawan. Una niyang pinino ang isang patak ng dugo ng Sword Demon. Pagkatapos ay hinigop ang marahas na spiritual energy sa paligid, upang palakasin ang kanyang katawan. Ang paraan ng pagsasanay na ito ay lubhang masakit din. Hindi lamang kailangang tiisin ni Fang Chen ang enerhiya mula sa pagpino ng dugo ng Sword Demon. Kailangan din niyang harapin ang sakit ng pagpapalakas ng katawan. Kahit na mahirap ang proseso, ang bilis ng pagpapalakas ng katawan ay napakabilis. At walang anumang side effects. Sa ganitong paraan si Fang Chen ay nanatili sa Bachong Mountain sa loob ng 20 araw. Isang araw biglang tumaas ang aura ni Fang Chen. Ang kanyang katawan ay umabot sa Cut Realm 7 antas. Ang kanyang lakas ay umabot sa 100 ding. Ngunit hindi masyadong masaya si Fang Chen dito. Ginamit niya ang 2 patak ng dugo ng Sword Demon. Ngunit umabot lamang siya sa Cut Realm 7 antas. Ang bilis na ito ay medyo mabagal. Kung maririnig ito ng iba, tiyak na mumurahin siya. Sa loob lamang ng 20 araw. Mula sa Cut Realm 3 antas hanggang 7 antas hindi ka pa ba masaya? Isang ordinaryong tao ay kailangang magsanay ng isang buong taon araw at gabi upang makamit ito. Ngunit hindi pa rin masaya si Fang Chen. Alam niya ang lakas ng dugo ng Sword Demon. Ngunit tila hindi gaanong epektibo ang dugo na ito sa pagpapalakas ng katawan. Tila hindi gaanong epektibo ang dugo ng Sword Demon sa pagpapalakas ng katawan. Huwag na natin itong sayangin. Humanap ng pagkakataon para bumili ng ilang mga halamang gamot na partikular para sa pagpapalakas ng katawan. Naisip niya. Ngunit ang ikinasiya niya ay ang pangalawang meridian. Sa ilalim ng epekto ng enerhiya ng dugo ng Sword Demon ay kalahati ng bukas. Kung magpapatuloy siyang magsanay upang tuluyang buksan ito. Ito ay isang bagay na lang ng panahon. Ngunit kailangan nang umalis ni Fang Chen. Ang kanyang kasalukuyang estado ay ganap na puspos. Hindi na siya makahigop ng spiritual energy. Kung magpapatuloy siyang manatili, magkakaroon ito ng malaking epekto sa kanya. Panahon na para umuwi. Sa susunod na pagpunta ko maghahanda ako ng ilang mga gamot para sa pagpapalakas ng katawan. Naniniwala akong hindi magiging problema ang pagpasok sa Duan Realm. Tungkol naman sa dugo ng Sword Demon, mas mabuting gamitin ito sa pagbabago ng katawan o pagpapataas ng cultivation. At pagpapalakas ng spiritual power at Heavenly Dao Demon Bone. Sa ngayon, ang natitirang 3 patak ng dugo ng Sword Demon ay tila hindi sapat. Habang naglalakad siya patungo sa labasan, iniisip niya kung paano gagamitin ng makatwiran ang dugo ng Sword Demon para mapabuti ang sarili. Habang nag-iisip umalis siya sa Bachong Mountain. Ang pag-alis ni Fang Chen ay hindi napansin ng sinuman at walang nakaisip na may isang taong namatay sa Bachong Mountain. Ngunit nang lumabas si Fang Chen sa Bachong Mountain, isang spiritual sense ang tumutok sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Fang Chen. Ang aurang ito ay napakalakas. Tiyak na aura ito ng isang elder. Tulad ng inaasahan, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng damit ng elder. Ang lumitaw mula sa malayo. Sa ilang hakbang lamang ay nakarating siya sa harap ni Fang Chen. Ngunit ang ekspresyon ng lalaki ay madilim at puno ng masamang hangarin. Ikaw si Fang Chen? Malamig niyang tanong. Ako nga, nanliit ang mga mata ni Fang Chen sa lalaki. Malamig niyang sinabi, ikaw ang pumatay kay Luo Ji. Agad na naintindihan ni Fang Chen na ang lalaki ay mula sa pamilya Luo. Ako ang pumatay. Diretsong inamin ni Fang Chen. Hindi inaasahan ng lalaki na ganoon kaprangka si Fang Chen. At hindi natatakot sa kanyang pagiging elder. Agad siyang natawa, mabuti. Mabuti na inamin mo. Alam mo ba na pumatay ka ng isang taong hindi mo dapat patayin? Malamig niyang sinabi.
Gusto niya akong patayin kaya pinatay ko siya. Ano ang problema? Malamig na sinabi ni Fang Chen. Kung gusto kanyang patayin dapat kang magpapatay sa kanya. Ano ang kanyang katayuan? At ano ang katayuan mo, isang basura? Karapat-dapat ka bang ikumpara sa kanya? Malamig na sinabi ng lalaki. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, ako ang tiyuhin ni Luo Ji. Luo Tianxiao, pinatay mo siya. Kaya kailangan kitang isama sa kanya sa libingan. Ano, elder, gusto mo akong patayin dito? Ang ekspresyon ni Fang Chen ay nanatiling kalmado. Mumisi si Luo Tianxiao, ikaw na basura. Hindi ka karapat-dapat na ako mismo ang kumilos. Ngayon bilang isang core elder inuutusan kita. Pagkatapos ng 3 araw, pumunta sa isa sa 3 sagradong lugar ang Wanmu Realm. Mayroong isang maliit na mundo na bagong bukas doon. Kailangan ng mga disipulo para mag-imbestiga. Ang mga elder ng Chenyu Divine Sect ay nahahati sa 4 na antas: panlabas, panloob, core at Yuan Lao. At ang mga core elder ay may otoridad na utusan ang mga panloob na disipulo. Elder Lu, hindi maganda iyan. Ngunit sa sandaling iyon, isang boses ang narinig. Nang lumingon si Fang Chen ay bahagya siyang nagulat. Dahil ang nagsalita ay ang minsang nakilala niyang pinuno ng panlabas na sekta. Ang pinuno ng Divine Peel Pavilion. Elder Hong Yun. Kahit na siya ang pinuno ng Divine Peel Pavilion sa panlabas na sekta. Ngunit si Elder Hong Yun ay isang panloob na elder. Siyempre, ang kanyang katayuan ay mas mababa ng isang antas kaysa kay Luo Tianxiao. Nang makita ni Luo Tianxiao na si Hong Yun, malamig niyang sinabi, Elder Hong Yun, wala kang kinalaman dito. Ngunit hindi plano ni Hong Yun na umatras. Sinabi niya, Elder Lu, hindi ba't hindi angkop na pahirapan mo ang isang disipulo? Mumisi si Luo Tianxiao, mayroon akong otoridad na utusan. Ang mga disipulo, paanong naging pagpapahirap ito? Bukod dito, may malaking gantimpala sa pagtuklas ng bagong mundo. Ang iba ay gustong pumasok ngunit walang pagkakataon. Sinabi ni Hong Yun, Elder Lu, huwag kang magpaligoy-ligoy. Alam ko kung ano ang gusto mong gawin. Ang Chenyu Divine Sect ay hindi pinapayagan ang ganitong mga bagay na mangyari. Hindi pa rin nag-alala si Luo Tianxiao. Sinabi niya ng mahinahon, hindi ko alam ang sinasabi mo. Bukod dito, hindi ko siya pinipilit. Malamig niyang tiningnan si Fang Chen. Sinabi niya, siyempre, maaari siyang tumanggi. Ngunit kung ganoon, haharapin niya ang kaukulang parusa. Totoo ang sinabi niya. Bilang isang core elder, mayroon siyang ganitong kapangyarihan. Maaaring sabihin na hanggat si Fang Chen ay isang panloob na disipulo, madali lang para kay Luo Tianxiao na patayin siya. Malamig ang ekspresyon ni Fang Chen nang mag-transmit ng mensahe si Hong Yun sa kanya. Huwag kang pumayag. Pinatay mo si Luo Ji. Tiyak na. Mag-aayos siya ng taong papatay sa iyo sa pagtuklas na ito. At sa pagtuklas sa bagong mundo. Ang pagkamatay ay hindi imbestigahan. Bibigyan lamang ng kompensasyon. Nang marinig ito, naintindihan na ni Fang Chen ang plano ni Luo Tianxiao. Nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission, paano kung hindi ako pumayag? Kung hindi ka papayag, pinakamataas na parusa ay multa o pagkakakulong. Ngunit sa galit ni Luo Tianxiao sa iyo, malamang na makukulong ka ng kalahating taon. Sumagot si Hong Yun na tahimik si Fang Chen. Ngayon ang kritikal na panahon para sa kanyang pag-unlad. Kung makukulong siya, ito ay isang malaking kawalan para sa kanya. Bukod dito, sa loob ng 2 buwan ay mailaban siya kay Luo Yun. Hindi siya maaaring makulong sa anumang paraan. Nagtanong siya ulit, Elder. Kung papasok ako, gaano kalakas ang cultivator na maaari niyang ipadala para patayin ako? Kung pumayag ako at makalabas, maaari pa rin ba niya akong gipitin? Sumagot si Hong Yun, ang pasukan sa bagong mundo ay hindi matatag. Kung masyadong mataas ang cultivation, maaaring bumagsak ito. Kaya't hanggang Haoshan Realm ika-7 antas lamang ang maaaring pumasok. Kung makalabas ka,
Sa loob ng kalahating taon hindi ka na niya maaaring utusan. Ito rin ay isang patakaran ng sekta. Upang maiwasan ang mga core elder na sadyang gipitin ang mga disipulo. Kalahating taon na intindihan ko. Maraming salamat, Elder. Taos-pusong nagpasalamat si Fang Chen. Hindi niya inaasahan na minsan lang silang nagkita ni Elder Hong Yun. Ngunit tinutulungan siya nito ng ganito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Luo Tianxiao. Sige. Sasali ako dahil hanggang ikapitong antas lang ang maaaring pumasok. Ano ang dapat kong ikatakot? Kahit hindi ko sila matalo. Hindi ba't kaya kong tumakas? Nagulat si Luo Tianxiao. Hindi niya inaasahan na si Fang Chen ay talagang maglalakas loob na pumayag. Malamig siyang ngumisi. At sinabi ng may paghamak, may lakas ka ng loob. Huwag kang mag-alala. Mag-aayos ako ng mga tao para asikasuhin ka sa bagong mundo. Upang malaman mo na ang pagkalaban sa pamilya ko ay ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa mo sa iyong buhay. Malakas siyang tumawa. Puno ng pagmamalaki. At naging isang sinag ng liwanag na lumipad papalayo. Bakit ka pumayag? Sinabi ko na sa iyo na gusto niya ang buhay mo. Sinabi ni Hong Yun na may pagsisisi. Muling nagpasalamat si Fang Chen, maraming salamat sa paalala, Elder. Ngunit kailangan kong malampasan ang pagsubok na ito. Kung hindi ay hindi ako magkakaroon ng kapayapaan sa hinaharap. Huwag din kayong mag-alala, Elder. Kahit hindi ko sila matalo, kaya ko pa rin gawin iyon. Nang makita ni Hong Yun na desidido na si Fang Chen, kahit na sa tingin niya ay masyadong mapanganib, hindi na siya nagsabi ng marami pa. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Wala siyang magawa. Pagkatapos ay tila may halong galit o pagsisisi. Hindi na siya nagsalita pa at umalis na lang. Ang ekspresyon ni Fang Chen ay nanatiling kalmado mula simula hanggang wakas. Ngunit ang kanyang tingin ay puno ng lamig at determinasyon. Gusto niyo akong patayin? Hindi niyo kayang gawin iyon, pamilyang Luo. Malamig siyang humisi sa kanyang isip. At hindi na nagtagal pa dito. Naglakad siya patungo sa direksyon ng 7th Peak. Si Luo Tianxiao naman ay direktang pumunta sa mansyon ni Luo Yun. Hindi niya alintana kung nagre-retreat ito. Direkta siyang pumasok. Hindi naman nagalit si Luo Yun. At sinabi, Tiyo, ano po ang dahilan ng inyong galit? Tinitigan ni Luo Tianxiao si Luo Yun. Malamig siyang humisi, bakit ako galit, hindi mo ba alam? Gaano katagal lang akong umuwi sa pamilya Luo? Pinatay si Luo Ji. At ang salarin ay malaya pa rin. Bakit ako galit sa tingin mo? Kung hindi ako inabisuhan ni Yujia, baka hanggang ngayon ay wala pa rin akong alam. At malalaman ko lang pagbalik ko. Lubos na galit si Luo Tianxiao. Si Luo ay ang junior na pinapahalagahan niya. At malapit pa sa kanya. Ngayon ay patay na. Ngunit handa na si Luo Yun para dito. Sinabi niya, Tiyo, huwag kayong mag-alala. Nakipagkasundo na ako kay Fang Chen para sa isang 3 buwang laban. Pagdating ng panahon, tiyak na papatayin ko siya sa arena. At sasabihin sa lahat na hindi dapat kalabanin ang pamilya Luo. Ngunit mumisi si Luo Tianxiao. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa. Hindi ba't gusto mo lang patatagin ang iyong posisyon bilang numero 1 henyo ng pamilya Luo? Para sa hinaharap ay makontrol mo ang pamilya Luo. Kamakailan ay umangat si Luo Ji. Kaya nagsimula kang makaramdam ng banta. Kaya ginamit mo ang kamay ng iba para patayin si Luo Ji. Nang marinig ito, bahagyang kumunot ang noo ni Luo Yun. Ang pamilya Luo ay hindi nagkakaisa sa loob. Nahahati sa 2 paksyon. Si Luo Yun at Luo Tianxiao ay nasa magkasalungat na paksyon. At bilang isang core elder ng Chenyu Divine Sect, mayroon siyang mataas na otoridad sa pamilya. Ito rin ang dahilan kung bakit noong kinukuha ang Heavenly Daobon ni Fang Chen, pinili ni Luo Yun ang mahirap na paraan ng paghihintay. Sa halip na hilingin ang tulong ni Luo Tianxiao. Ngunit naiintindihan niya
na hindi ito ang tamang panahon para makipag-away kay Luo Tianxiao. Kaya muli siyang nagsalita, "Tiyo, huwag kayong mag-alala. Tiyak na papatayin ko siya para ipaghiganti ang aking pinsan." Umisi si Luo Tianxiao, "Hindi na kailangan. Pinapasali ko na siya sa paglalakbay sa bagong mundo pagkatapos ng 3 araw. Mag-aayos ako ng mga disipulo para samahan siya. Tiyak na mamamatay siya." Pagkasabi nito, malamig niyang tiningnan si Luo Yun. "At sinabi, narinig ko na nakuha mo kamakailan ang Heavenly Dao. At mula pa ito sa katawan ni Fang Chen. Talagang magaling ang iyong mga pamamaraan. Kahit ako natiyuhin mo ay hindi alam. Magsanay ka na lang ng mabuti. Itong maliit na bagay ako na ang bahala." Pagkasabi nito, hindi niya hinintay na magsalita si Luo Yun. At umalis na lang. Tiningnan ni Luo Yun ang direksyon kung saan umalis si Luo Tianxiao. At naging napakadilim ng kanyang ekspresyon. Ngunit mabilis siyang kumalma. At sumigaw, "Lumapit ka." Isang anino ang lumitaw sa harap ni Luo Yun. Magalang na lumuhod. Sinabi ni Luo Yun, "Sumali ka rin sa paglalakbay sa bagong mundo. Kung hindi nila kayang patayin si Fang Chen, ikaw ang pumatay kung maaari. Mas mabuting kunin mo muna ang tiwala ni Fang Chen." Magalang na tumango ang anino. At umalis. Hindi na pinansin ni Luo Yun ang iba pa. At nagpatuloy sa pagsasanay. Upang gisingin ang Heavenly Dao Bone, si Fang Chen ay bumalik sa 7th Peak Sacred Hall. Agad na tumakbo papalapit si Gang Hu. "Ay naku. Kapatid na Fang, sa wakas ay bumalik ka na." Nang makita si Fang Chen na bumalik, halos maiyak si Gang Hu. Sa unang araw ng kanyang pagdating, umalis agad si Fang Chen. At ipinaubaya sa kanya ang malaking 7th Peak. Ngunit ang nakakalungkot ay walang spiritual energy sa 7th Peak. Kung gusto mong magsanay, kailangan mong umasa sa mga spirit stones. Ngunit kahit na henyo siya, hindi niya kayang tustusan ang ganoong paggamit. Sa mga araw na ito ay labis siyang nag-alala. Gusto sanang ikwento ni Gang Hu ang kanyang mga paghihirap. Ngunit napansin niya na si Fang Chen ay nakapasok na sa Haoshan Realm. Agad siyang masayang nagtanong, "Kapatid na Fang, nag-breakthrough ka na?" Tumango si Fang Chen, "Napakabuti. Maaari na ba tayong magsimula?" Tumingin siya kay Fang Chen na may pag-asa. Maaari, tumango si Fang Chen. Ito ang kanyang ipinangako kay Gang Hu. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gang Hu. At nagtanong, "Anong karakter ng Dao ang gusto mong maunawaan?" Natural lang na ang Zhan karakter na Dao Wen. Tuwang-tuwang sinabi ni Gang Hu. Ang Zhan karakter na Dao Wen ay maaaring magpataas ng lakas sa labanan. Kung maunawaan ko ito, ang aking lakas sa labanan ay tiyak na dodoble. Zhan Dao, nagulat si Fang Chen. Akala niya ay ang Bang Dao ang gustong maunawaan ni Gang Hu. Ngunit hindi siya nagsabi ng marami pa. Tumango siya at sinabi, "Pumunta ka muna sa training ground at hintayin ako. Pupuntahan ko muna ang asawa ng guro bago pumunta doon." Sige, walang problema si Gang Hu. Pagkatapos ay dinalaw ni Fang Chen si Qiu Mei. Kasabay nito ay hinanap din niya ang matandang lalaki upang gamutin ang kanyang nananakit na likod. At pagkatapos ay pumunta sa training ground upang makita si Gang Hu. "Kapatid na Fang, maaari na ba tayong magsimula?" Tumingin si Gang Hu kay Fang Chen na may pag-asa. Tumango si Fang Chen, "Siyempre." Sa isang isip, lumitaw ang giant character na Dao Wen sa harap nila. Ang langit at lupa ay may 10,000 Dao. Ngunit ang 10,000 Dao ay nagiging isa. Ang bawat Dao ay tila magkakaiba ngunit pareho. Ang pagkaunawa ni Fang Chen sa giant character na Dao Wen ay hindi lamang dahil sa Heavenly Dao Demon Bone, kundi dahil sa tunay na pagkaunawa at paggising. Ang Heavenly Dao Demon Bone ay nagsilbing tulong lamang. Kaya't ang kanyang pagkaunawa sa Dao ay napakatotoo para kay Fang Chen. Ito rin ang dahilan kung bakit may tiwala siyang kaya niyang gisingin din si Gang Hu. Ang Dao Wen, kahit na magkakaiba ang mga Dao, ang pundasyon ng 10,000 Dao ay pareho.
Maaari niyang maunawaan ang sarili niyang Dao-wen mula sa kanyang Dao-wen. Pagkatapos ipaliwanag ang pinagmulan ng Dao. Sinabi ni Fang Chen, unawain mo muna ang aking giant character na Dao-wen. At unawain ang esensya ng Dao mula dito. Pagkatapos ay isama ito sa iyong Zandao. Ang ganitong paraan ng pagsasanay ay napakakaraniwan sa Chenyu Divine Sect kapag nagtuturo ang mga elder. Karaniwang ipinapakita nila ang kanilang Dao-wen para maunawaan ng iba. Ngunit karaniwan, daan-daan o libu-libong tao ang sabay-sabay na nag-aaral. Kaya't wala silang gaanong naunawaan. Ngunit ang ganitong one-on-one na pag-aaral ay mas maganda. Parang eksklusibo. Tama. Nagtanong si Fang Chen dahil gusto mong maunawaan ang Zan character na Dao-wen. Mayroon ka bang anumang paghahanda? Mayroon, kinuha ni Gang Hu mula sa kanyang bag ang 2 jade slips at isang lumang aklat. Sinabi niya ang mga ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa Zan character na Dao-wen. May detalyadong pagpapakilala at paliwanag. Maaari ko bang tingnan? Tanong ni Fang Chen. Dahil walang ginagawa, mas mabuting tingnan ito. Siyempre. Ibinigay ni Gang Hu ang lahat kay Fang Chen. At nagpatuloy sa pag-aaral ng kanyang giant character na Dao-wen. Unang binuklat ni Fang Chen ang lumang aklat. Ito ay isinulat ng isang makapangyarihang tao na nagising ang Zan character na Dao-wen. Ang kanyang mga pananaw sa Zan character na Dao-wen ay napakadetalyado. At ang salitang Zan ay may maraming kahulugan. Tulad ng kahit na payapa ang mundo. Ang digmaan ay tiyak na magdudulot ng panganib, digmaan na hindi panghabang buhay. Mas mabuting sakupin ang puso at talunin ang katapangan sa digmaan. Natuklasan ni Fang Chen na ang salitang Zhan ay mas naugnay sa kalooban kaysa sa panlabas. Ganoon pala. Habang nagbabasa, si Fang Chen ay unti-unting nakakaramdam ng pagkaunawa. Pagkatapos ay kinuha niya ang jade slips at binasa rin ito. Ang nasa tabi na si Gang Hu ay nag-aaral ng giant character na Dao-wen ni Fang Chen. Sa ganitong paraan ang dalawa ay nagsanay ng mag-isa. Ganoon pala ang Dao-wen. Mayroon na akong nararamdaman. Pagkatapos ng mahabang pagbabasa, sa wakas ay may naramdaman na si Gang Hu. At unti-unting nasasabik. May tiwala siyang sa pagpasok sa Xiantian Realm. Makakabuo siya ng isang Dao-wen. Iksan bigla. Napansin niya na may bahagyang kumikinang na liwanag sa tabi ng giant character na Dao-wen. Pagkatapos ang liwanag ay naging isang karakter, Zan character, Zan character. Zan character Dao-wen. Agad na nasabik si Gang Hu. Naunawaan ko na ba ang Zan character na Dao-wen? Hahaha, ako gusto na sana niyang tumawa. Ngunit napansin niyang may mali. Teka, bakit nasa panig ni kapatid na Fang ang Dao-wen? At wala sa akin. Tiningnan niya ng maigi. At natigilan. Nakita niya na ang mga sinag ng liwanag mula sa Zan character na Dao-wen ay hindi patungo sa kanya, kundi patungo kay Fang Chen. Hindi ito ang Zan character na Dao-wen na kanyang naunawaan. Ito ay malinaw na sariling pagkaunawa ni Fang Chen. Sa sandaling iyon natigilan siya. Tinitigan niya si Fang Chen. At hindi man lang kumurap. Sa sandaling iyon natapos na rin ni Fang Chen ang huling jade slip. At sinabi ng may paghanga ang Zan character na Dao-wen na ito ay talagang malalim. Pagkatapos ay napansin niya na si Gang Hu ay nakatingin sa kanya. At nagtanong ng may pagtataka, bakit? Nakatingin ka sa akin, hindi ka na ba mag-aaral? Hindi nagsalita si Gang Hu, kundi itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang Zan character na Dao-wen. Tumingin si Fang Chen at natigilan din Zan character na Dao-wen. Naunawaan mo na. Sinabi niya na tahimik si Gang Hu. Doon lang napagtanto ni Fang Chen na ang Zan character na Dao-wen at giant character na Dao-wen ay magkatabi. At malinaw na sarili niyang Dao-wen. Natigilan siya sa kinatatayuan. At matagal bago nakabawi. At nagtanong ng may pag-aalinlangan.
Naunawaan ko na ba ang Zan character na Dao Wen? Tinatanong mo ako sino ang tatanungin ko? Tumalon si Gang Hu. At nagreklamo sa langit at lupa, Diyos ko. Iyan ang Dao Wen na dapat kong maunawaan. Matagal ko nang pinagsisikapang maunawaan ito, ngunit hindi ko magawa. Ang mga bagay na iyon ay hindi ko alam kung gaano katagal ko nang binabasa. Ngunit hindi ko pa rin maunawaan. Isang beses lang niya binasa. Isang beses lang at naintindihan na niya. Hindi na ba makatarungan ito? Si Fang Chen ay mukhang nalilito rin. Pagkatapos niyang basahin kanina ay may kaunti siyang naramdaman. Nag-react din ang Heavenly Dao Demon Bone. Ngunit akala niya ay nakaintindi lang siya. Kakaunti pa lang na daorhem yan Hindi niya inaasahan na direkta niyang maunawaan ang Zan character na Dao Wen. Naramdaman niya ang Zan character na Dao Wen. Nang malaman niya ang epekto nito, hindi niya mapigilang mapasinghap. Ang Zan character na Dao Wen na ito ay nagpapataas ng lakas sa labanan tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan. Ngunit kaya nitong tulungan si Fang Chen na itaas ang kanyang lakas sa labanan ng isang buong maliit na realm. Huwag maliitin ang isang maliit na realm lang. Sa paglukso ni Fang Chen sa mga antas, sa labanan ito ay may malaking papel. Ang aking Heavenly Dao Demon Bone ay masyadong makapangyarihan. Hindi mapigilang mapabuntong hininga ni Fang Chen. Ang nasa tabi na si Gang Hu ay nagrereklamo pa rin sa langit at lupa. Hindi matanggap ang katotohanan ito. Nang makita ito ni Fang Chen, sinabi niya nang may pag-aalala, kapatid na Dang, bakit kailangan mong maging ganito? Ngayong naunawaan ko na ang Zan character na Dao Wen. Maaari mo nang direktang pag-aralan ang Zan character. At mas mabilis mong maunawaan ang Zan character na Dao Wen. Si Gang Hu ay mukha pa ring malungkot. Tinitigan niya si Fang Chen. Akala niya ay siya ay isang henyo. Kahit hindi niya matalo ang mga nasa Tenyu Divine Sect, ang pinakamataas na grupo. At least nasa ilalim lang siya nila. Ngunit ang pagdating ni Fang Chen ay nagpaunawa sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng may mas magaling pa sa iyo. Masyado itong halimaw. Kung ipapakita mo ang iyong talento, tiyak na bibigyan ka ng espesyal na pagsasanay ng sekta. Sinabi niya nang may inggit. Bahagyang umiti si Fang Chen. Gusto ko lang manatili sa 7th peak ngayon. Tungkol sa pagsasanay ng sekta, pag-usapan na lang natin sa susunod. Pagkatapos ay sinabi niya, sige. Magpatuloy na tayo sa pagsasanay. Sasabihin ko sa iyo ang aking pagkaunawa sa Zan character na Dao Wen. Naniniwala akong malaki ang maitutulong nito sa iyo. Tumango na lang si Gang Hu. At nagsimulang magsanay pagkatapos ng 2 araw. Si Gang Hu ay nakaupo sa gitna ng training ground. Sa tulong ni Fang Chen, ang kanyang pagkaunawa sa Zan character ay lubos ding umunlad. Kahit hindi niya ito lubos na maunawaan. Ang bahaging ito ay sapat na para sa kanya na magsanay ng 1 o 2 buwan. Sa sandaling iyon may umingay sa storage bag ni Fang Chen. Sa isang isip ni Fang Chen, inilabas niya ang umingay na bagay. Ito ang first-class guest token na ibinigay ng Wansing Auction House. Pagkatapos itong maramdaman, nalaman niya ang may kailangan ang kabilang panig sa kanya. Tamang-tama sa pagpasok sa Wanmu Realm. Tiyak na magiging isang matinding laban. Kailangan niyang maghanda ng mabuti. Hindi niya inistorbo ang pagsasanay ni Gang Hu. At direktang umalis patungo sa Wansing Auction House. Mabilis siyang nakarating sa Wansing Auction House. Si Elder Ru ay naghihintay na sa labas. Nang makita si Fang Chen, agad siyang magalang na ipinasok. Sa pinakamataas na antas na sala pa rin. Si Yan Qiaoling ay nakasuot ng gintong kipao. Ipinapakita ang kanyang mahahaba at mapuputing binti. Ganoon pa rin kaelegante at kaakit-akit. Na nakakabighani. Nang makita si Fang Chen na dumating, umiti siya at sinabi, "Gi. Fang. Dumating ka na." Nagbigay galang si Fang Chen. At nagtanong, "Hindi ko alam kung bakit ako ipinatawag ni Ginang yan." Umiti si Yan Qiaoling at sinabi,
Fang ay direkta pa rin tulad ng dati. Kung gayon diretsahan ko na ring sasabihin. Pumalakpak siya. 3 magagandang dalaga ang pumasok mula sa labas. Bawat isa ay may dalang tray. May mga bagay sa tray. Ngunit natatakpan ng magandang tela. Sinabi niyan Qiaoling nitong mga nakaraang araw. Nakuha ng mga tauhan ko ang 3 bagay na ito. Kahit hindi nila alam kung ano ang mga ito. Naramdaman nilang hindi ito ordinaryo. Kaya binili nila ito para suriin sa aming bahay subasta. Nakita na rin ito ng mga appraiser. Ngunit mahirap ding matukoy. Kaya't kailangan naming hilingin ang tulong ni Ji. Fang. Pagkasabi nito pinatanggal niya sa mga dalaga ang tela. Tumingin si Fang Chen at nakita na 2 sa 3 bagay ay mga halamang gamot. At ang isa ay isang magic weapon. Ang magic weapon ay hugis kalasag. At puno ng mga imahe ng mga masasamang espiritu. Kahit si Fang Chen ay nakakaramdam ng isang kakaibang enerhiya mula dito. Nararamdaman niya na ang mga masasamang espiritu ay nakatingin sa kanya ng may ngisi. Na parang gusto siyang hilahin papasok sa kalasag. Nang makita niyan Qiaoling na interesado si Fang Chen sa kalasag. Hindi siya nagulat. Nagpaalala siya Fang mag-ingat ka. Ang kalasag na ito ay isang growth type na magic weapon. Growth type na magic weapon. Bahagyang nagulat si Fang Chen. Ang mga growth type na magic weapon ay napakabihira. Kaya nitong tulad ng mga cultivator. Napatuloy na itaas ang kanyang kalidad. Bawat growth type na magic weapon ay napakahalaga. Tumango si Yan Qiaoling. Ngunit napangiti siya ng mapait. At sinabi ngunit ang magic weapon na ito ay medyo masama. Pinapas lang nito ang kanyang may-ari. Nagulat si Fang Chen. Ang mga magic weapon na pumapatay sa kanilang may-ari ay hindi bihira. Lalo na ang mga masasamang sandata. Karamihan sa mga gumagamit ay nagtatapos sa isang malagim na kamatayan. Kahit na malakas ang mga masasamang sandata. Karamihan sa mga tao ay iniiwasan ito. Tanging ang mga desperado lamang ang naglalakas loob na gamitin ito. Nagpatuloy si Yan Qiaoling sa pagpapaliwanag. Kung ang bagay na ito ay isang masamang sandata lamang. Ayos lang sana. Ngunit ang bagay na ito ay napakabagsik. Halos sinumang gumamit nito ay pinapas lang nito. Inilabas namin ito. Upang makita kung kaya ni Ji. Fang nalutasin ang problemang ito. Kung malulutas ito, tiyak na magiging masaya ang lahat. Ngunit kung hindi malulutas, kailangan naming itago ito ng permanente. Tiningnan ni Fang Chen ang kalasag. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng isang uri ng pagiging malapit dito. Sinabi niya maaari ko bang hawakan? Sinabi ni Yan Qiaoling hindi maaari. Ang bagay na ito ay napakasama. Dati may isang appraiser na dahil sa paghawak nito. Agad na pinaslang ng sandata. At halos mamatay. Bahagyang nagulat si Fang Chen. Hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay ganoon kasama. Ngunit habang tinitingnan ang kalasag, sinabi pa rin niya gusto ko pa ring subukan. Huwag kayong mag-alala walang mangyayari. Gusto pa sanang magsalita ni Yan Qiaoling. Ngunit nakita niya na determinado si Fang Chen. Bumuntong hininga siya at sinabi dahil pinipilit ni Ji. Fang, hindi na ako magsasabi ng marami pa. Ngunit kung may anumang hindi pangkaraniwan, mangyaring bitawan agad ang kalasag. Kasabay nito sinenyasan niya si Elder Ru. Na kapag nasa panganib si Fang Chen ay kumilos agad. Tumango si Fang Chen. At ipinatong ang kanyang kamay sa kalasag. Sa isang iglap, isang nakakatakot na enerhiya ang pumasok sa katawan ni Fang Chen. Na parang gustong sirain ang kanyang sea of consciousness. At sakupin ang kanyang katawan. Bahagyang nagulat si Fang Chen. Pagkatapos ay malamig siyang suminghal. Ang demonyong enerhiya ng Sword Demon Body ay agad na sumabog. Ang aura ng sinaunang Sword Demon. Agad na pinigilan ang lakas na ito.
at hindi na naglakas loob na maging mapangahas. Si Yan Qiaoling ay handa ng kumilos. Ngunit nakita niya na pagkatapos suminghal ni Fang Chen, ang mga imahe ng masasamang espiritu sa kalasag ay hindi nang umingisi, kundi puno ng takot, na parang nakatagpo ng kanilang katapat. Ito ay nagpagulat kay Yan Qiaoling at sa iba pa. Dahil dati ay isang Zhaoyuan realm expert ang kumilos para lang makontrol ang kalasag. Kahit ang makapangyarihang iyon ay nagsabi na walang sinuman ang makakagamit ng masamang sandata na ito. Ngunit nagawa ito ni Fang Chen. Inalis ni Fang Chen ang kanyang kamay at sinabi ang kalasag na ito ay tinatawag na Shamudun. Royal Grade ikalawang antas na magic weapon. Mayroong spirit sa loob ng kalasag. Ngunit ito ay ginawa gamit ang isang napakasamang pamamaraan. At pagkatapos ay isinama sa demonyong enerhiya upang maging isang demonyong spirit. Kung hindi ako nagkakamali, marahil ang gumawa ng sandata na ito ay hindi inaasahang ang kalasag na ito ay ganoon kasama. At namatay din sa kamay ng kalasag na ito. Nagulat si Yan Qiaoling habang nakatingin kay Fang Chen. Dahil ang huling paglalarawan ni Fang Chen ay napakatumpak. Nang matagpuan ang kalasag na ito, maraming bangkay sa paligid nito. At isa sa mga bangkay ay ang gumawa ng sandata na ito. Kaya ba nating pigilan ang demonyong spirit sa loob ng kalasag na ito? Tanong ni Yan Qiaoling. Tumango si Fang Chen maaari. Ngunit kailangan ng isang makapangyarihang tao na mas mataas sa Wen Dao realm upang isil ito. Nang marinig ito, nagpakita ng pagkadismaya sina Yan Qiaoling at ang iba pa. Ang paghiling sa isang makapangyarihang tao na mas mataas sa Wen Dao realm ay masyadong mahal. Nag-alinlangan sandali si Fang Chen at sinabi kung maaari. Maaari niyo bang ibenta sa akin ang Shamudun na ito? Maaari ko itong bilhin sa pinakamataas na presyo. Nararamdaman niya ang nakakatakot na lakas ng Shamudun. Ang bagay na ito ay hindi lamang may kahangahangang depensa. Mayroon din itong nakakatakot na mga paraan ng pag-atake. At ang lakas nito ay hindi mas mababa sa ibang mga magic weapon ng parehong antas. Ito ang kailangan ni Fang Chen. Natigilan si Yan Qiaoling at ang iba pa. Tiningnan nila si Fang Chen. Ipinaliwanag ni Fang Chen, nagsasanay ako ng demonyong landas. At ang bagay na ito ay isang demonyong magic weapon. Kaya kong pigilan ito. Habang nagsasalita, sumabog ang demonyong enerhiya sa kanyang paligid. Ang nakakatakot na demonyong enerhiya ay agad na nagpabago sa mukha ni Yan Qiaoling at Yi Lu. Ang ganitong kadalisay na demonyong enerhiya ay bihira nilang makita. Hindi nakapagtataka na kayang pigilan ni Fang Chen ang kalasag na ito. Walang pag-aalinlangan si Yan Qiaoling. Tumango siya at sinabi, Fang ay isang first-class guest elder ng aming Wansing Auction House. Siyempre maaari, maraming salamat. Nagpasalamat si Fang Chen. Ngumiti si Yan Qiaoling. Fang, huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, hindi kami gumastos ng maraming spirit stones para sa bagay na ito. Kahit na isubasta namin ito. Dahil sa labis na panganib, baka hindi rin ito magkahalaga ng malaki. Baka hindi pa ito mabili. Sa otoridad at diskwento ni Fang, ibebenta namin ito sa halagang 1,000 spirit stones. Hindi ko alam kung kontento na sige. Fang, yellow grade ikalawang antas 1,000 spirit stones. Ay isang napakataas na presyo na. Ngunit makikita na ang Wansing Auction House dahil sa sandata na ito ay nagtamo ng malaking pagkalugi. Kaya't hindi nag-alinlangan si Fang Chen. Tumango siya at sinabi, sige. Ganoon na nga. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ginang Yan, kailangan ko ring bumili ng ilang mga gamot para sa pagpapagaling at pagbabalik lakas. At ilang mga anting-anting. Mas mabuti kung uri ng pagtakas at paglito sa kalaban. At mga anting-anting na may malakas na atake. Hindi ko alam kung mayroon ang Wansing
Tiningnan niyan Qiaoling si Fang Chen. Fang, maglalakbay ka ba? Tumango si Fang Chen. Umiti siyan Qiaoling at sinabi siyempre mayroon mangyaring. Maghintay sandali. Tumingin siya kay Elder Lu. Naintindihan ni Elder Lu at lumabas. Nagpatuloy siyan Qiaoling, huwag kang magmadaligi. Fang. Mayroon pang 2 halamang gamot dito. Na hindi namin matukoy. Mangyaring tulungan niyo kami. Siyempre. Tumingin siya sa 2 pang bagay. Ang 2 bagay na iyon ay mga halamang gamot. Ngunit parehong bihira at hindi pangkaraniwan. Ngunit sa alaala ni Fang Chen bilang isang ika-6 na antas na alchemist. Napakayaman at kumpleto. Kaya't hindi ito mahirap para sa kanya. Sa isang tingin at amoy ay ipinaliwanag niya lahat. Pagkatapos marinig niyan Qiaoling. Mas lalo siyang humanga kay Fang Chen. Kasabay nito ang kanyang pagtataka sa batang si Fang Chen. Ay lalo pang lumaki. Paano niya nagawang sa kanyang murang edad? Ay malaman ang napakaraming bagay. Hindi nagtagal. Bumalik si Elder Lu. At may dalang 4 na kahon at 3 bote. Unang binuksan ng mga dalaga ang mga kahon. Sa loob ay puro mga anting-anting. Ipinaliwanag ni Elder Lu. Ang kahon na ito ay naglalaman ng mga anting-anting para sa pagtakas sa lupa. Lahat ay fan grade ika-9 na antas. Na kayang magbigay ng bilis ng isang Xiantian Realm unang antas. Ang kahon na ito ay naglalaman ng mga anting-anting para sa pagtakas sa lupa. Mga anting-anting na nakakalito at anting-anting na nagpapalikha ng ilusyon, lahat ay fan grade ika-9 na antas. At mayroon ding yellow grade unang antas na mga anting-anting na pampasabog. Na may lakas ng isang Haoshan Realm ika-8 hanggang ika-9 na antas na buong lakas na atake. At sa loob ng mga bote, ang mga gamot para sa pagpapagaling at pagbabalik lakas ay lahat ika-3 antas. At mayroon ding isang ika-3 antas na gamot na nagpapataas ng lakas sa labanan. Sa totoo lang, ang Wansing Auction House ay mayroon pang mas magagandang bagay. Ngunit hindi nangangahulugang mas maganda ay mas kapaki-pakinabang para kay Fang Chen. Ilang mga anting-anting at gamot. Kapag ginamit ng hindi umaabot sa isang tiyak na antas, ay may malaking panganib. Sa kasalukuyan ito ang pinakaangkop para kay Fang Chen. Pagkatapos marinig ang pagpapakilala, bumili si Fang Chen ng 5 anting-anting para sa pagtakas sa lupa. 3 anting-anting na nakakalito at anting-anting na nagpapalikha ng ilusyon. At 3 anting-anting na pampasabog. Sa mga gamot naman ay 1 bote ng pampagaling at pampabalik lakas. Bawat isa ay may 20 tableta. At 3 Zantian pills na nagpapataas ng lakas sa labanan. At ang mga kayamanang ito ay nagkakahalaga ng mahigit 20,000 spirit stones na nagpasakit sa kanyang puso. Pagkatapos ay nagpaalam si Fang Chen at bumalik sa 7th peak dala ang kanyang mga binili. Pagdating sa kanyang silid, inilabas niya ang Shamudun. Ang mga growth type na magic weapon ay kailangang magkaroon ng blood bond. Ngunit ang mga masasamang sandata tulad ng Shamudun ay napakapanganib na magkaroon ng blood bond. Maaari kang mapaslang anumang oras. Ngunit hindi natatakot si Fang Chen dito. Ang sinaunang Sword Demon ay ang pinakamalakas na nilalang sa demonyong landas. Kahit na ang kasalukuyang Sword Demon ni Fang Chen, ang katawan ay wala pang 10,000 bahagi ng tunay na sinaunang Sword Demon. Ngunit kaya pa ring pigilan ang maliit na masamang sandata na ito. Tinurok niya ang kanyang daliri at nagpatak ng 1 patak ng dugo sa Shamudun. Agad na umalon ang aura ng Shamudun at nagkaroon ng koneksyon kay Fang Chen. Nagsimula na ang blood bond. Ngunit sa simula pa lang, isang nakakatakot na demonyong enerhiya ang pumasok sa katawan ni Fang Chen. Hindi gustong sumuko ng Shamudun. Kahit na alam niyang malakas si Fang Chen, gusto pa rin niyang lumaban. Malamig na suminghal si Fang Chen. Ang Sword Demon body ay muling sumabog. Sumuko ka, sumigaw siya.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Shamudun na parang may isang demonyong Diyos na nakatayo sa harap niya. At hinahamak siya. Kung magkakaroon siya ng kahit kaunting pag-iisip na lumaban, madudurog siya na parang langgam. Agad na nawala ng lakas ng loob si Shamudun na lumaban. At sumuko kay Fang Chen. Nang makita ito ni Fang Chen ay ngumiti siya. Ngunit naiintindihan niya na kahit na nagkaroon ng blood bond ang Shamudun, anumang oras ay maaari itong magrebelde. Kailangan niya pa ring mag-ingat. At maaari ring itaas ang antas nito. Ngunit hindi ito dapat lumagpas sa sarili niyang lakas. Kung hindi ay tiyak na siya ang papatayin, hawak ang Shamudun. Naramdaman niya kung anong mga abilidad ang mayroon ito. Ang pakiramdam na ito ay nagpasaya sa kanya. Ang Shamudun ay hindi lamang may malakas na depensa. Kaya rin itong lamunin ang iba. At gawing sariling atake ang kapangyarihan ng mga abilidad. Maaaring sabihin na habang nagdedepensa si Fang Chen ay maaari rin siyang umatake. Dahil sa kalasag na ito. At least sa paglalakbay sa Wanwu Realm. Mayroon akong isang karagdagang alas para sa kaligtasan. Nang maisip ang paglalakbay sa Wanwu Mountain bukas, naging malamig ang ekspresyon ni Fang Chen. Gusto niyo akong patayin? Tingnan natin kung sino ang mamamatay at sino ang mabubuhay. Sa ikatlong araw pagkatapos magpaalam ni Fang Chen sa asawa ng kanyang guro, pumunta siya sa Wanwu Realm ng Yuzi Peak. Ang Wanwu Realm ay matatagpuan sa isa pang bundok ng Yuzi Peak. Sa tuktok ng bundok ay may malawak na espasyo. Sa gitna ay may ilang malalaking estatwa. At sa gitnang lokasyon, mayroong isang special crack na parang black hole. Ito ang pasukan sa Wanwu Realm. Sa kasalukuyan mayroon ng mahigit 1,000 tao na nagtipon sa plaza. Ang ilan ay narito para sumali sa paglalakbay sa bagong mundo. Ngunit karamihan ay narito para manood. Dumating na si Luo Tianxiao. Siya ang namamahala sa pagtuklas sa bagong mundo. Sa kasalukuyan nakapikit ang kanyang mga mata, na parang natutulog. Ngunit sa susunod na sandali bigla siyang dumilat. At hindi mapigilang mapangiti. Sa wakas dumating na. Sa malayo dahan-dahang naglalakad si Fang Chen. Agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Basura, naglakas loob ka pa talagang pumunta. Nang makarating si Fang Chen sa lugar kung saan nagtitipon ang lahat, isang sarkastikong boses ang narinig. Bahagyang kumunot ang noo ni Fang Chen. Ang boses na ito ay napakapamilyar sa kanya. Ito si Su'er. Malamig na ngumisi si Su'er habang nakatingin sa kanya. Na parang nakatingin sa isang langgam na malapit ng mamatay. Bakit ka nandito, isang panlabas na disipulo? Bahagyang kumunot ang noo ni Fang Chen. At malamig na sinabi ngumisi si Su'er. At sinabi, bakit hindi ako maaaring nandito? Ako ngayon ay isang panloob na disipulo. Siyempre maaari akong nandito. Pagkatapos matanggal, ginamit ni Su'er ang koneksyon ni Luoyun para makapasok sa panloob na sekta. Ang ganitong mga bagay ay madalas mangyari sa sekta. Medyo mas mahirap lang. Basura, kailangan mong magpakahirap para makapasok sa panloob na sekta. Ngunit para sa akin napakadali. Sinabi niya nang may paghamak. At sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay ka sa bagong mundo ng Wanwu Realm. Habang sinasabi ito, may galit sa kanyang ekspresyon, huwag kang mag-alala. Kapag namatay ka na, aking aalagaan ng mabuti ang asawa ng guro. Nang marinig ito, agad na naging malamig ang ekspresyon ni Fang Chen. Isang nakakatakot na demonyong enerhiya ang agad na lumabas. At tumutok kay Su'er. Ang asawa ng guro ang kanyang kahinaan. Sinumang maglakas loob na saktan siya, ay kaaway niya hanggang kamatayan. Si Su'er ay natakot sa nakakatakot na aura ni Fang Chen. At sunod-sunod na umatras. Halos matumba. Ngunit mabilis siyang sinalo ng isang tao. Ang sumalo sa kanya ay isang matangkad na siyam na talampakan na gwapong binata. Mga 22 taong gulang.
At sa likod niya ay may isa pang lalaki at babae. Ang lalaki ay matipuno at magaspang ang itsura. Ang babae ay maganda at mapang-akit. Ang nagpakunot sa noo ni Fang Chen ay ang tatlong ito ay lahat nasa Haoshan Realm ikapitong antas. Hindi lang iyon. Sa likod nila ay may 47 pang tao. Bawat isa ay nakatingin kay Fang Chen nang may masamang hangarin. Kung hindi nagkakamali si Fang Chen, sila ang mga mamamatay tao na inayos ni Luo Tianxiao. Ikaw si Fang Chen. Tinitigan ng binata si Fang Chen. At malamig na sinabi. Hindi nagsalita si Fang Chen. Tiningnan lang siya ng mahinahon. Ngumisi ang binata at sinabi. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob. Para kalabanin ang aking guro. Magsaya ka na sa oras mo ngayon. Dahil ito na ang iyong huling sandali. Pagkatapos ay nag-transmit siya ng mensahe, tandaan mo ang pangalan ko Luxiu. Ang taong papatay sa iyo. Sinabi ni Du Tianqiang ang matipunong lalaki ng may pang-aasar. Kung luluhod ka ngayon, at yumuko ng 3 beses sa amin at kay Elder Luo, baka bigyan ka namin ng mabilis na kamatayan. Tandaan mo sa bawat isa sa amin dito Kalimutan mo na sinabi ni Bai Xiangmi ang babae na may pagkadiri. Ang ganitong mababang uri ng tao ay hindi karapat-dapat na lumuhod sa harap ko at magmakaawa. Kadiri, tama si kapatid na Bai. Ang ganitong basura ay hindi karapat-dapat na lumuhod sa harap natin. Nang makita ni Suer na maraming malalakas na tao sa likod niya, naging mayabang din siya. At lalong naging mapanlait ang tingin kay Fang Chen. Sinabi ulit ni Luxiu. Narinig ko na ang iyong heavenly Dao. Bon ay kinuha ni kapatid na Luo yun. Kinuha ni kapatid na Luo yun ang iyong heavenly Dao, Bon. Ito ay isang karangalan para sa iyo. At naglakas loob ka pang hamunin si kapatid na Luo yun. Talagang hindi mo alam ang kamatayan. Sinabi rin ni Bai Xiangmi nang may paghamak nga. Isang basura at isa pang basura. Naglakas loob kang makipaglaban kay kapatid na Luo yun hanggang kamatayan. Karapat-dapat ka ba hindi ka direktang pinatay ni kapatid na Luo yun? Dapat kang magpasalamat. At nandito ka pa at nagyayabang. Talagang hindi mo alam ang kamatayan. Sinabi rin ni Du Tianqiang nga naghahanap ng kamatayan. Ang pagkuha sa iyong heavenly Dao, Bon, ay isang karangalan para sa iyo. Isang basura naglakas loob pang kalabanin ang pamilya Luo. Sunod-sunod na nagsalita ang mga tao sa likod. At ang kanilang mga tingin kay Fang Chen ay puno ng paghamak at pag-aalipusta. Kalmado ang ekspresyon ni Fang Chen habang tinitingnan sila. Pagkatapos ay bahagyang umiti. At sinabi kay Luo Tianxiao, hindi ko maikakaila. Si Elder Luo ay talagang magaling. Natigilan ang lahat. Pagkatapos ay nagpakita ng mapanlait na ekspresyon. Malinaw na sumusuko na si Fang Chen. At nagpaplano siyang magsalita ng maganda para magmakaawa. Ano, basura, natatakot ka na ba ngayon? Malamig na tiningnan ni Suer si Fang Chen. At sinabi ng may pagmamalaki. Ngumiti pa rin si Fang Chen. At nagpatuloy sa pagsasalita. Ang mga alagang hayop ni Elder Luo ay talagang masunurin at maprotekta sa kanilang amo. Nang marinig ito, natigilan ang lahat. Ang mga nanonood na disipulo ay hindi mapigilang mapasinghap. Diretsong iniinsulto ni Fang Chen sina Luoxiu at ang iba pa, na sila ay mga alagang hayop. Agad na nagalit sina Luoxiu at ang iba pa. At gusto na sanang kumilos. Napakalakas ng loob mo. Sumigaw si Du Tianqiang. Ang iba ay galit na nakatingin kay Fang Chen. At gusto siyang pagpira-pirasuhin. Ngunit sa galit ng lahat, ang ekspresyon ni Fang Chen ay nanatiling kalmado. At walang pagbabago. Sige na, sa wakas ay nagsalita si Luo Tianxiao. Hindi na kailangang makipagtalo sa isang taong malapit ng mamatay. Pumasok na kayo. At gawin ang dapat gawin. Tandaan nyo, kapag nakakita kayo ng halimaw, huwag nyo agad patayin. Malamang na may mga bagong halimaw na lilitaw. Suriin nyo muna bago patayin.
Lahat. Siyempre naiintindihan ang ibig sabihin ni Luo Tianxiao. Kapag nakita niyo si Fang Chen, huwag niyo siyang direktang patayin. Pahihirapan niyo muna siya. Upang malaman niya kung ano ang mas masahol pa sa kamatayan. Umisi sina Luo Xiu at ang iba pa. At sunod-sunod na nagsalita. Siyempre naiintindihan din ni Fang Chen. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado. Kapatid na Fang. Sa sandaling iyon nakarinig si Fang Chen ng voice transmission ng isang dalaga. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang nag-transmit ay isang dalaga na mukhang 17 o 18 taong gulang. Nakasuot ng berdeng damit. Isang magandang mukha na hugis itlog. Isang pares ng malilinaw na mata. Pagkatapos siyang tingnan ay agad na umiwas. Si Fang Chen ay nag-transmit din ng tanong. Nag-transmit ang dalaga, ako ay tauhan ni Elder Hong Yun. Ang pangalan ko ay Han Xiangxiang. Sinabi sa akin ni Elder Hong Yun na kung makikita kita sa bagong mundo, maaari kang humingi ng tulong sa akin, wala akong ibang kaya. Ngunit walang problema na protektahan ka. Naintindihan ni Fang Chen at nakaramdam ng pasasalamat. Minsan lang silang nagkita ni Elder Hong Yun. Ngunit patuloy siyang tinutulungan nito. Maraming salamat kapatid na Han. Nagpasalamat siya sa pamamagitan ng voice transmission. Nag-transmit si Han Xiangxiang, ito ay dapat lang. Ngunit ngayon huwag mong ipahalata ang ating relasyon. Kung hindi pagpasok natin baka ako rin ang targetin. CJ. Palagi akong pupunta sa gitnang bahagi ng bagong mundo. Hanggat pupunta ka sa gitnang bahagi makikita mo ako. Pagkatapos mag-transmit. Hindi na nagsalita pa si Han Xiangxiang. At nawala sa gitna ng mga tao, sige na. Nagsalita si Luo Tianxiao dahil nandito na ang lahat. Maghanda na para pumasok sa bagong mundo. Ngayon lahat ng kalahok ay lumapit. Agad na kumilos ang lahat. Mabilis na lumabas ang mahigit 300 katao mula sa libu-libong tao. Ang iba ay umatras sa isang tabi. Ang 300 taong ito ang mga disipulo na papasok sa bagong mundo. Kasama si Fang Chen. Sinabi ni Luo Tianxiao. Ang inyong misyon ay pumasok sa bagong mundo at mag-imbestiga. Bibigyan namin ang bawat isa ng isang magic weapon na kayang magbasa ng mapa. Pagpasok nyo kailangan nyo lang mag-imbestiga sa iba't ibang lugar at kumpletuhin ang buong mapa. Ang oras ay 1 buwan. Siyempre dahil ito ay isang misyon ng sekta, mayroon ding gantimpala. Ang mga papasok ay makakatanggap ng 20 spirit stones. At kung sino ang may pinakakumpleto at detalyadong mapa, ay makakatanggap ng isang 3 antas na tableta. Kay may tiandan. Kay may tiandan. Grabe. Iyan ay isang banal na tableta na nakakatulong sa pagbubukas ng mga meridian. Labis na nasasabik ang lahat. At ang mga hindi sumali ay nagsisisi. Ngunit, ang ganitong uri ng misyon ay hindi basta-basta masasalihan. Hindi lamang kailangan ng mga tao, kundi kailangan ding matugunan ang mga kondisyon. Nagulat din si Fang Chen, isang tableta na nagbubukas ng mga meridian. Ito ay talagang malaking tulong sa kanya. Pagkatapos, ipinamahagi ni Luo Tianxiao ang mga magic weapon na nagre-record ng mapa sa mga disipulo sa ibaba. Nang ibigay ng isang disipulo ang magic weapon kay Fang Chen, may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Napansin din ito ni Fang Chen. Ngunit hindi niya ito pinansin. Dahil ngayon siya ang sentro ng atensyon. Marami ang may kakaibang tingin sa kanya. Ang ipinamahaging magic weapon ay parang plato. Fan grade lamang. Ang 3 antas ay naglalabas ng mahinang liwanag. At may ilang mga anting-anting. Ang paraan ng paggamit ay napakasimple rin. Hanggat sinimulan ito ay otomatikong magre-record ang paligid at maaari ring mag-record ng sarili. Para mas maging detalyado ang mapa. Mabilis na nakatanggap ang mahigit 300 katao ng mapa na magic weapon. Sinabi ni Luo Tianxiao, tandaan nyo. Ingatan ninyong mabuti ang mapa na magic weapon.
Kung mawala ito, mawawala ang inyong karapatan. At hindi niyo rin makukuha ang mga spirit stones. Sumang-ayon ang lahat. Kumuha si Luo Tianxiao ng isang token. Gumawa ng mga hand sign. At nagpakawala ng isang sinag ng liwanag sa spatial crack. Bahagyang kumislap ang spatial crack. At nagbago ang hugis. Sinabi ni Luo Tianxiao, pumasok kayo. At direktang makakarating kayo sa bagong mundo. Ngunit hindi tiyak ang lokasyon. Ngunit hindi kayo mapupunta sa malapit sa mga mapanganib na nilalang. Huwag kayong mag-alala. Ano pa ang hinihintay nyo? Tara na, hindi ko alam kung sino ang sumigaw. At tumalon sa spatial crack. Sunod-sunod na ring tumalon ang iba sa spatial crack. At nawala. Si Luo Xiu at ang iba pa ay hindi kumilos. Malinaw. Nahihintayin nilang pumasok si Fang Chen bago sila pumasok. Siyempre, naiintindihan ni Fang Chen ang kanilang plano. At hindi nag-alinlangan. Sumunod siya sa lahat at pumasok sa spatial crack. Nang makita ito ni Luo Xiu at ng iba pa ay sumunod din sila. Nang makapasok na ang lahat, agad na nagsara ang spatial crack. At muling magbubukas pagkatapos ng isang buwan. Nang pumasok sa spatial crack, naramdaman ni Fang Chen na magulo ang espasyo sa paligid. At patuloy siyang dinadala ng lakas ng espasyo. Nang mahulog siya mula sa spatial crack, naramdaman niyang nahihilo siya. Mabuti na lang at nakabawi siya sa isang hininga. Tumingin siya sa paligid. Ito ay isang makapal na kagubatan. Ngunit napakatahimik sa loob ng kagubatan. At walang hangin. Pagkatapos matiyak na walang panganib. Umakyat si Fang Chen sa pinakamataas na burol para tingnan ang paligid. Kasabay nito binuksan niya ang mapa na magic weapon. At mabilis na nai-record ang paligid. Ang lugar na ito ay isang makapal na kagubatan sa loob ng libu-libong milya. Puno ng mga baging. Isang tanawin ng isang sinaunang gubat. Paminsan-minsan naririnig ni Fang Chen ang mga tunog ng mga hayop. Sapat na upang ipakita na hindi ito isang ligtas na lugar. Pagkatapos matiyak ang pangkalahatang sitwasyon sa paligid. Pumunta si Fang Chen sa kaloob-looban ng gubat. Ang mga maliliit na mundo na tulad nito ay unang sinusubukan ng mga makapangyarihang tao sa sekta. Pagkatapos matiyak na walang masyadong malalakas na halimaw. Saka lamang sila magpapadala ng mga disipulo. Kung ang pagpasok dito ay pagpapakamatay. Hindi maraming disipulo ang aktibong sasali. Sige, habang naglalakbay si Fang Chen. Mula sa damuhan, isang pulang-pula na leon ng apoy ang lumabas. Puno ng masamang aura. Ang mga kuko nito ay parang talim na dumakma kay Fang Chen. Ngunit handa na si Fang Chen. Hindi niya alam kung kailan lumabas ang Himin Sword. At hindi natakot sa pag-atake ng leon ng apoy. Bagkus ay sumugod pa siya ang Himin Sword at ang leon ng apoy. Ang mga kuko nito ay nagbanggaan at naglabas ng mga nakakatakot na kislap. Ngunit sa susunod na sandali sumabog ang talim ng Himin Sword. At direktang pinatalsik ang leon ng apoy. Nagulat ang leon ng apoy. Hindi niya inaasahan na ang dalawang paa na nilalang na ito ay ganoon kalakas. Nang walang pag-aalinlangan tumalikod siya at tumakbo. Nagulat si Fang Chen. Hindi niya inaasahan na ang tigre-leon na ito ay pangalawang antas lamang. Ngunit napakataas ng kanyang talino. Gusto na sana niyang habulin. Ngunit bigla niyang naramdaman na may lumalapit sa kanya. Agad niyang binitawan ang paghabol. At mabilis na umakyat sa isang puno at itinago ang kanyang aura. Pagkatapos ng 5 hininga, 3 anino. Ang biglang lumitaw sa dating kinalalagyan ni Fang Chen. Nang tingnan ni Fang Chen, sila pala ang 3 sa mahigit 50 katao. Bago pumasok, tinandaan ni Fang Chen ang itsura ng lahat ng mga taong ito. Hindi ito mahirap para sa kanya na nasa Haoshan Realm. Ngunit ang ikinagulat ni Fang Chen ay kung bakit sila lumitaw dito. Nagkataon lang ba paano nila ako natagpuan? Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Sa ibaba nagtanong ang isang tao nang may pagtataka kakaiba.
May ingay dito kanina. Dapat nandito lang ang taong iyon. Hindi siya dapat nakalayo. Habulin natin siya, sige. Gusto nang habulin ang tatlo. Tiningnan ni Fang Chen ang cultivation ng tatlo. Isa ay Haoshan Realm ika-4 na antas. Dalawa ay Haoshan Realm ika-3 antas. Pwede silang patayin na isip niya. Agad siyang kumilos at nawala sa puno. Hindi niya alam kung kailan nagkaroon ng dahon sa kanyang kamay. Habang mabilis siyang bumababa, itinapon ni Fang Chen ang dahon sa kabilang panig. At direktang pinutol ang isang sanga. Ay agad na lumingon ang tatlo at naging alerto. Kasabay nito ay nakarating si Fang Chen sa likod ng isang tao. Agad na naramdaman ng taong iyon ang lamig sa kanyang likod. Ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niyang gumaan ang kanyang katawan. At ang kanyang ulo ay gumulong pasulong. Medyo nalilito siya. Naramdaman niyang lumulutang ang kanyang katawan. At natumba pasulong. Ngunit nakita niya ang isang walang ulong bangkay na nakatayo sa kanyang pwesto. Doon lang niya napagtanto na ang kanyang ulo ay naputol. Sa sandaling mapatay ang isang tao, doon lang napagtanto ng dalawa pang tao na naloko sila. Nang lumingon sila, nakita nila ang malamig na ekspresyon ni Fang Chen. Ikaw na basura, naglakas loob kang patayin ang mga tauhan ko. Galit na galit ang Haoshan Realm ika-4 na antas na cultivator. At inihampas ang kanyang martilyo kay Fang Chen. Ang isa pa ay may hawak na espada na itinutok kay Fang Chen. Ngunit handa na si Fang Chen. Ang Shamudun ay lumitaw, hindi niya alam kung kailan. At hinarang ang atake ng Haoshan Realm ika-4 na antas. Sa kabilang banda kumislap ang mga mata ni Fang Chen. At ang ika-3 antas na cultivator ay agad na nakaramdam ng sakit sa ulo. Agad na nagkagulo ang kanyang atake. At hindi siya bibigyan ni Fang Chen ng pagkakataong makabawi. Pinatay siya sa isang hiwa. Tumingin siya sa kabilang panig. At natuklasan na. Kinagat ng Shamudun ang martilyo ng ika-4 na antas na cultivator. Napakabagsik. Magaling pinuri ni Fang Chen. Ang demonyong enerhiya sa kanyang Himing Sword ay mabilis na nagtipon. At nabuo ang Purple Light Demon Blade, na humiwa patungo sa ika-4 na antas na cultivator. Nagbago ang mukha ng ika-4 na antas na cultivator. At binitawan ang martilyo at sunod-sunod na umatras. Kasabay nito ay naglabas siya ng isang depensibong magic weapon at gagamitin na sana. Ngunit kumislap ang pulang liwanag sa mga mata ni Fang Chen. At naramdaman ng cultivator na ito na sumakit ang kanyang ulo. Bahagyang bumagal ang kanyang kilos. Ngunit sa pagbagal na iyon, tinamaan na siya ng Purple Light Demon Blade ni Fang Chen. At pinutol siya sa dalawa. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, naramdaman ni Fang Chen na bahagyang nahihilo siya. Kahit na malakas ang spiritual power attack ng Han Tian Muyan, ang pagkonsumo ng spiritual power ay napakataas. Kaya lamang ni Fang Chen na magpakawala ng 2 beses sa maikling panahon. Pagkatapos patayin ang tatlo, direkta niyang kinuha ang lahat ng kanilang mga kayamanan at mga spirit stones. At pagkatapos ay tumakas sa isang direksyon. Mga isang insenso pagkatapos. 5 anino ang lumitaw dito. At isa sa kanila ay isang Haoshan Realm ika-6 na antas na expert. At isang ika-5 antas na cultivator. Nakita nila ang kalagayan ng 3 bangkay sa lupa. At kumunot ang kanilang mga noo. Malamig na suminghal ang ika-6 na antas na cultivator. Naglakas loob pa siyang patayin ang ating mga tao. Napakalakas ng loob ng basurang ito. Naglabas siya ng isang magic weapon na parang salamin na perlas. Sa loob ng perlas mayroong isang kumikinang na tuldok, na patuloy na gumagalaw papalayo. Pagkatapos tingnan, mabilis niyang natukoy ang direksyon ng pagtakas ni Fang Chen. At sumigaw habulin 5 tao ang mabilis na humabol. Habang tumatakas si Fang Chen ay patuloy siyang nagpapalit ng direksyon. Ngunit pagkatapos lamang ng kalahating araw, naramdaman niya na may 5 malalakas na aura sa likod niya, na dahan-dahang lumalapit sa kanya.
Kumunot ang noo ni Fang Chen, ano ang nangyayari? Paano nila natagpuan ang aking kinaroroonan? Sa buong paglalakbay upang maiwasan na mag-iwan ng bakas. Hindi mabilis ang kanyang takbo. At patuloy siyang nagpapalit ng posisyon. Sa teorya, hindi dapat siya matagpuan ng kalaban. Mayroon ba silang lihim na paraan ng pagsubaybay? Hindi. Kung isa o dalawang tao lang ang may alam, ayos lang. Ngunit alam din ng tatlong naunang tao ang aking lokasyon. Iyon ay masyadong kakaiba. Hindi kaya naisip ni Fang Chen ang isang posibilidad. Gusto niyang patunayan ito. Kaya't naglabas siya ng isang anting-anting para sa pagtakas sa lupa. At idinikit ito sa kanyang binti. Pagkatapos ay direkta siyang pumasok sa lupa. Agad na bumilis ng 10 beses ang takbo ni Fang Chen. Sa loob lamang ng isang tasa ng tsaa. Naiwanan niya ang mga tao sa likod. Kaya niyang bumilis ng biglaan, nagulat ang ika-6 na antas na cultivator. Ngunit habang tinitingnan ang kumikinang na tuldok sa kanyang kamay, malamig siyang ngumisi. Gusto kong makita kung saan ka makakatakbo. Tumakbo si Fang Chen ng ilang dosenang milya. Huminto siya sa isang makapal na kagubatan sa isang burol. Pagkatapos ay inilabas niya ang mapa na magic weapon. Ito ang bagay na pinaghihinalaan niyang may ginawa. Dahil sa buong katawan niya. Bukod sa mapa na magic weapon na ibinigay ni Luo Tianxiao, walang ibang maaaring maging problema. Itinapon niya ang bagay sa lupa. Ngunit pagkatapos mag-isip ay kinuha niya ulit ito. Pagkatapos mag-isip sandali, inilibing niya ang mapa na magic weapon sa lupa. At idinikit dito ang isang anting-anting na pampasabog. At naglagay ng bitag. Ang anting-anting na pampasabog na ito ay may lakas ng Haoshan Realm ika-8 hanggang ika-9 na antas. Kung hindi ito matuklasan ng kalaban, ang Haoshan Realm ika-7 antas ay malubhang masasaktan o mamamatay. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, hindi pa rin mapalagay si Fang Chen. At naglabas pa ng isang anting-anting na nagpapalikha ng ilusyon. Sa ganitong paraan, mas mahihirapan ang kalaban na matuklasan na ito ay isang bitag. Pagkatapos gawin, umakyat siya sa isang malaking puno na ilang metro ang layo. At itinago ang kanyang aura. At tahimik na naghintay. Mga isang insenso pagkatapos, ang mga taong iyon ay muling dumating. Ito ay nagpatibay sa paniniwala ni Fang Chen na mayroon siyang bagay na nagbubunyag ng kanyang lokasyon. Mabilis na huminto ang grupo malapit sa bitag ni Fang Chen. At dahan-dahang lumapit sa lokasyon ng mapa na magic weapon. Nanliit ang mga mata ni Fang Chen. Ganoon pala. At ang grupo sa ilalim ng pamumuno ng ika-6 na antas ay unti-unting lumapit. Ibinaba niya ang kanyang spirit pearl. At tumingin sa paligid. At pagkatapos ay tumingin sa kanyang paanan. Bahagyang umiti siya. At sumigaw, nagtatago sa ilalim ng lupa. Ginamit ni Fang Chen ang anting-anting para sa pagtakas sa lupa kanina. Kaya't inakala niyang nagtatago si Fang Chen sa ilalim ng lupa. Tumingin siya sa iba. At tila may ipinahiwatig. Tumango ang iba. At pagkatapos ang 5 ay tahimik na nagtipon ng spiritual energy. At ginawang mga atake ng abilidad. Sumigaw ang ika-6 na antas na cultivator. At pagkatapos ay sabay-sabay na umatake ang 5. Humph, napakalakas ng mga abilidad ng 5. Agad na nag-iwan ng malalim na butas sa lupa. Mga isa seruzhang. Mumisi ang 5 ayon sa lokasyon si Fang Chen. Ay nasa mga 5 ang lalim. Sa ilalim ng pinagsamang atake ng 5, tiyak na wala nang matitira sa kanyang buto. Tumungo sila pababa. Ngunit natuklasan na may mahinang gintong liwanag sa loob ng butas. Dahil dito ay sumilip sila. At nang mawala ang usok. At nakita nila kung ano ang bagay na iyon. Agad na nagbago ang kanilang mga mukha. Hindi maganda, ito ay isang uri ng anting-anting na pang-atake. Natauhan ang 5. Ngunit wala na silang pagkakataong umiwas. Bang isang napakalakas na pagsabog ang narinig.
Ang buong lupa ay yumanig ng malakas. Ang mga puno ay malakas na umuuga. At ang mga dahon ay nahulog na parang nyebe. Ang tatlong pinakamahina sa lima ay hindi nakahanda. At agad na naging piraso ng karne. Tanging ang ika-6 na antas na cultivator at ika-5 antas na cultivator na lamang ang natira. Dahil sa kanilang mataas na antas. Hindi sila namatay ngunit sila ay malubhang nasugatan. Ang ika-5 antas na cultivator ay kalahati ng kanyang katawan ang naputol. At walang tigil sa pag-iyak. Ang ika-6 na antas na cultivator ay mas maayos. Ngunit sunod-sunod siyang sumuka ng dugo. At naramdaman na ang kanyang mga panloob na organo ay nagbago ng pwesto. Ngunit bago pa siya makabawi, bigla siyang nakaramdam ng isang nakamamatay na intensyon na nakatutok sa kanya. Nagbago ang kanyang mukha. At lumingon. Ngunit nakita niya si Fang Chen na mabilis na lumalapit sa gitna ng mga nahuhulog na dahon. Hawak ang Himing Sword na may demonyong enerhiya na papatay sa kanya. Ikaw na basura, naglakas loob kang maglagay ng bitad. Kahit na malubhang nasugatan ang ika-6 na antas na cultivator. Ang kanyang lakas ay wala pang 3 bahagi ng kanyang ruro. Ngunit sapat pa rin para patayin ang isang unang antas na si Fang Chen. Ipinatawag niya ang kanyang espada. At diretsong sumugod. Diretsong ginamit ni Fang Chen ang Spiritual Energy Demon Sword Art. Malawak at mabagsik. Ang espada ng spiritual energy ay agad na nagbanggaan sa ika-6 na antas na cultivator. Kailangan niyang mabilis na tapusin ang ika-6 na antas na expert na ito. At pagkatapos ay tapusin ang nag-iiyak na ika-5 antas at umalis sa lugar na ito. Sa ngayon nararamdaman na niya na ang pagsabog dito ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. At mabilis na may darating. Ngunit ang ika-6 na antas na cultivator ay ika-6 na antas pa rin. Kahit na nasugatan, hindi siya madaling patayin ni Fang Chen. Naglaban ang dalawa. At sa isang iglap ay 10 matinding pagbabanggaan ang naganap. Ngunit ang dalawa ay nagtabla lang. Sa tingin ng sitwasyon, mahirap malaman kung sino ang mananalo sa maikling panahon. Nagulat ang ika-6 na antas na cultivator sa lakas ni Fang Chen. Hindi niya inaasahan na ang isang unang antas na si Fang Chen ay may ganitong lakas. Ngunit malamig siyang humisi kahit na magtabla tayo ano ngayon. Malapit nang dumating ang iba. Sa oras na iyon tiyak na mamamatay ka. Kalmado ang ekspresyon ni Fang Chen. Alam din niya ito. At nagpatuloy sa pang-aasar ang ika-6 na antas na cultivator. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob, isang basura na walang kapangyarihan at impluensya. Para kalabanin ang pamilya Luo. Akala mo ba dahil sa proteksyon ni Meng Shiji? Walang mangyayari sa iyo. Kung mamamatay ka dito. Walang magagawa si Meng Shiji sa pamilya Luo. Siyempre kung luluhod ka ngayon sa harap ko. At yumuko ng 3 beses. Baka pag-isipan kong patawarin ka. Kung hindi kapag dumating na ang iba. Tiyak na hihiwain ka nila ng paunti-unti. Gusto niyang gamitin ang mga salitang ito para guluhin ang isip ni Fang Chen. Upang magpakita ito ng kahinaan. Alam din ni Fang Chen ang plano ng kalaban. Bigla siyang humiti, nagtabla tayo. Masyado kayatang may tiwala sa sarili. Humumisi ang ika-6 na antas na cultivator. Ano sa tingin mo, kaya mo akong patayin? Isang basura. May kakayahan ka ba? Tingnan mo na lang. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Fang Chen. Sa susunod na sandali isang karakter ang biglang lumitaw sa likod niya. Ito ang giant character na Dao Wen. Ang ika-6 na antas na cultivator. Ay natigilan nang makita ang karakter na ito. Pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. At sumigaw ng parang nababaliw. Dao Wen. Paanong nangyari? Paanong magkakaroon ng Dao Wen ang isang basura na tulad mo? Ngunit hindi siya pinansin ni Fang Chen. Isa pang karakter ang lumitaw sa likod niya. Ito ang Zan character na Dao Wen. Agad na natigilan ang ika-6 na antas na cultivator, 2 Dao Wen. Si Fang Chen ay nakabuo ng 2 Dao Wen sa Haoshan Realm.
Ito ay isang bagay na mga henyo sa mga henyo lamang ang makakagawa. Posible bang ang isang basura? Paanong magiging henyo ang isang basura? Hindi maaari. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Na ang basurang minamaliit niya mula pa noong una ay isang henyo. Ngayon sino ang basura, malinaw na ba? Malamig na sinabi ni Fang Chen. Kahit na nakabuo ka ng 2 daowen, ano ngayon? Nasa akin ang antas. Hindi mo ako matatalo. Sumigaw siya. Talaga bahagyang umiti si Fang Chen. Inilabas ang daowen. Agad na pinalakas ng giant character na daowen ang lakas ng giant dao ni Fang Chen. Ang Zan character na daowen ay nagpataas sa lakas ni Fang Chen mula sa Haoshan Realm unang antas. Direkta sa 2nd antas. Sa ilalim ng 2 salita, ang lakas ng spiritual energy demon's word art ay lubos na tumaas. At agad na nagkaroon ng kalamangan. Nasugatan na ang 6 na antas na cultivator. Sa ilalim ng patuloy na buong lakas na atake ni Fang Chen. Lalo pang lumala ang kanyang mga sugat. At nagsimula na siyang hindi makayanan. Agad siyang nataranta, huwag mo akong patayin. Napilitan lang din ako. Kung hindi mo ako papatayin, matutulungan kitang akitin ang iba pa. Mabilis niyang sinabi. Tiningnan siya ni Fang Chen. At bahagyang umiti. Sige, nagulat ang 6 na antas na cultivator. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling kausap si Fang Chen. Ngunit sa susunod na sandali, kumislap ang pulang liwanag sa mga mata ni Fang Chen. Agad na naramdaman ng 6 na antas na cultivator ang sakit sa kanyang ulo. Ngunit ang sakit na ito ay saglit lamang. Dahil malakas pa rin ang 6 na antas na cultivator. Hindi ito kayang harapin ng kasalukuyang Fang Chen. Ngunit sa isang iglap na iyon, hinugot na ni Fang Chen ang kanyang Himin Sword. Ngunit mabilis ding kumilos ang 6 na antas na cultivator. At mabilis na umiwas sa isang tabi. Ngunit tinamaan pa rin siya ng espadang ito. At naputol ang isang kamay. Bahagyang nagulat si Fang Chen. Ito ang unang beses na nabigo ang kanyang paggamit ng Hantian Muyan. Tila kailangan niyang mabilis na itaas ang spiritual power ng Hantian Muyan. Kung hindi kapag nakaharap siya ng 7 antas. Walang silbi ang kanyang spiritual power attack. Narinig ang sigaw ng 6 na antas na cultivator. Kahit na hindi siya direktang napatay ng espadang ito ni Fang Chen. Ngunit nawalan na siya ng kakayahang lumaban. At wala na siyang lakas ng loob na labanan pa si Fang Chen. Tumalikod siya at tumakbo. Paano siya bibigyan ni Fang Chen ang pagkakataong ito? Nagkaroon ng isang maikling talim sa kanyang kamay. Ito ang Liu Yingren, gamit ang lakas ng kanyang katawan itinapon niya ang Liu Yingren. Lumipad ang Liu Yingren sa hangin. At direktang tumusok sa 6 na antas na cultivator na kakatakbo pa lang. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Nanlaki ang mga mata ng 6 na antas na cultivator. Tinitigan niya si Fang Chen. At sinabi gamit ang kanyang huling lakas. Ngunit hindi siya pinansin ni Fang Chen. At direktang lumapit sa nakahandusay na 5 antas na cultivator na nawalan na ng kakayahang lumaban. Hindi nagmakaawa ang 5 antas na cultivator. Ngunit walang pag-aalinlangan si Fang Chen. At pinatay siya sa isang hiwa. Pagkatapos ay hinalughog niya ang 2. At hindi niya inaasahan na pareho silang may storage bag. Nagpasaya ito sa kanya. Kinuha niya ang mga storage bag. At tumakas sa isang direksyon. Ngunit pagkatapos niyang umalis ng 3 hininga lamang. 7 anino ang lumitaw. At isa sa kanila ay ang Haoshan Realm 7 antas na matipunong lalaki. Si Du Tianqi ang tumingin sa mga bakas ng laban sa lupa. At sa 5 bangkay. Ang kanyang ekspresyon ay napakasama. Ilang tanga ang nahulog sa bitag ng basurang iyon. Mula sa mga bakas ng laban sa lupa, hindi mahirap makita na nasugatan sila sa isang sorpresang atake. Kaya't napatay sila ni Fang Chen. Kinuha niya ang Spirit Pearl.
Ngunit nang makita ang nawawalang tuldok ng liwanag, naging mas masama ang kanyang ekspresyon. Tila, nakita na ng basurang iyon na may tracking ang mapa na magic weapon. Malamig na sinabi ni Du Tianqiang. Kapatid na Du, paano natin siya hahanapin ngayon? Kung magtatago siya, baka mahirapan tayong hanapin siya. Maingat na nagtanong ang isang disipulo. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Du Tianqiang. At malamig siyang ngumisi. Akala niya hindi ko na siya mahahanap kapag walang tracking mark. Hindi niya alam na maraming paraan para subaybayan ang isang tao. Sinabi ng disipulo ng may paghanga. Tiyak na hindi alam ng basurang iyon na si kapatid na Du ay isang tracking expert. Akala niya nakatakas na siya dahil nandito si kapatid na Du. Tiyak na hindi makakatakas ang basurang iyon. Sunod-sunod na sumang-ayon at pumuri ang iba. Ngumiti rin si Du Tianqiang nang may pagmamalaki. Kapatid na Du, sa sandaling iyon, may isang disipulo na mahinang nagtanong. Dapat ba tayong makipagkita muna kina kapatid na Luo at kapatid na Bai? Bago natin salakayin ang basurang iyon. Ang kanyang sinabi ay hindi sinang-ayunan ni Du Tianqiang. Bagkus ay isang malamig na tingin. Nang makita ito ng disipulo ay agad siyang nagsabi paumanhin, kapatid na Du. Masyado akong nagsalita. Malamig na suminghal si Du Tianqiang at sinabi isang hamak na langgam. Bakit kailangan nating tatlo na magsanib puwersa? Ako lang ay sapat na. Ang lakas ni kapatid na Du ay sapat na. Agad na sinabi ng disipulo. Ngumiti si Du Tianqiang nang may kasiyahan. Pagkatapos ay kinuha niya mula sa kanyang storage bag ang isang bagay na parang kompas. Pagkatapos bigkasin ang ilang mga salita, naglabas ito ng liwanag at umikot ang karayom at dahan-dahang itinuro ang isang direksyon. Ngunit hindi matatag ang direksyon ng karayom at patuloy itong umuuga at maaari lamang matukoy ang isang pangkalahatang direksyon. Sumigaw siya, sige. Maghanap kayo. Tiyak na hindi nakalayo ang basurang iyon. Galit na galit ang lahat. At naghanap sa direksyon kung saan tumakas si Fang Chen. Sa kasalukuyan si Fang Chen ay nakatakas na ng ilang dosenang milya. Nakahanap siya ng isang kuweba at pumasok dito. At tinakpan ang pasukan. Para masigurado ang kaligtasan. Nagdikit pa siya ng isang anting-anting na nagpapalikha ng ilusyon sa pasukan. Bago niya inilabas ang lahat ng kanyang nakuha. Ang unang 3 taong nakaharap niya ay masyadong mababa ang cultivation. Kaya't wala silang gaanong mga kayamanan. Tanging 100 spirit stones lang. At ilang mababang antas na mga gamot para sa pagpapagaling. Ang mga gamot na ito ay hindi gaanong epektibo para kay Fang Chen. Ngunit hindi niya ito itinapon. Itinapon niya ito sa isang sulok ng kanyang storage bag. Pagkatapos ay inilabas niya ang 2 storage bag. Una niyang sinuri ang storage bag ng Haoshan Realm 5 antas na cultivator. Ang storage bag na nawalan ng may-ari ay madaling napasok ni Fang Chen. Kung ikukumpara sa storage bag ni Fang Chen, ito ay mas maliit ng ilang beses. 1 metro lamang ang laki. Ngunit marami ang laman. 500 spirit stones. 10 ikalawang antas na mga gamot para sa pagpapagaling at pagbabalik lakas. 2 fan grade 8 antas na mga anting-anting na pampasabog. 3 fan grade 7 hanggang 8 antas na mga magic weapon. 2 yellow grade 1 antas na mga pamamaraan. Isa ay isang pamamaraan ng martilyo. Isa ay isang pamamaraan na tinatawag na Extreme Shadow Movement. Extreme Shadow Movement, nagulat si Fang Chen. Ngayon ang bilis ay isa sa kanyang mga kahinaan. Kahit na may tulong ng kanyang katawan. At Sword Demon Body. Ngunit walang tulong ng isang pamamaraan. Hindi niya mailalabas ang buong potensyal ng kanyang katawan. Kahit na ang Extreme Shadow Movement na ito ay yellow grade 1 antas lamang. Ngunit sa simula ay may kaunting tulong ito sa kanya. Hindi agad nag-ensayo si Fang Chen.
kundi kinuha ang storage bag ng Haoshan Realm ika-6 na antas na cultivator. Ang storage bag na ito ay mas malaki kaysa sa ika-5 antas. Mga 2 metro ang laki. At mas marami rin ang laman. Ang mga spirit stones pa lang ay 1,000 na. Bukod dito, mayroon ding 2 bote ng mga gamot para sa pagpapagaling at pagbabalik lakas. Parehong yellow grade unang antas. Ilang mga halamang gamot at materyales mula sa mga halimaw na nagkakahalaga ng mga 3 hanggang 4,000 spirit stones. Ang magic weapon naman ay ang life-bound magic weapon ng ika-6 na antas na cultivator. Chen Gang Sword yellow grade ika-2 antas sinubukan ni Fang Chen. Kahit na mas mataas ang antas nito kaysa sa kanyang Himin Sword, hindi ito angkop para sa mga demonyong cultivator. Maaari lamang itong gamitin bilang isang ordinaryong magic weapon. At mayroon ding isang yellow grade unang antas na magic weapon. Ang natitira ay fan grade. At walang silbi para kay Fang Chen. Ngunit kinuha pa rin ni Fang Chen ang lahat. At inilagay sa kanyang storage bag. Paglabas niya ibebenta niya ang lahat ng ito. At magkakaroon siya ng malaking kita. Ngunit nang ilagay na ni Fang Chen ang lahat ng bagay, napansin niya na may isang kahoy na kahon sa sulok ng storage bag. Ang kahon ay natatakpan ng maraming materyales mula sa mga halimaw. Hindi ito napansin ni Fang Chen noong una. Ngayon na wala ng laman ang lahat. Natural na napansin niya ito. Dahil nakatago ito ng ganito. Dapat ay isang napakahalagang bagay. Kinuha ni Fang Chen ang kahon. At tinanggal ang siling anting-anting at binuksan ito. Agad na lumitaw ang 3 bote ng gamot sa loob ng kahon. Binuksan niya ang una at naglabas ng isa. At inamoy ito. Masayang sinabi ika-2 antas na tilingdan mayroong 5 piraso. Ito ay isang magandang bagay para sa pagpapataas ng cultivation. Kung lahat ay gagamitin, baka makapasok siya sa ika-2 antas sa maikling panahon. Para sa iba baka hindi sapat ang 5. Ngunit si Fang Chen ay kayang sumipsip ng 10 beses na lakas ng gamot. Ang puntong ito lamang ay hindi kayang tapatan ng sinuman. Pagkatapos ay binuksan niya ang 2 pang bote na may tilingdan, na may kabuang 15 piraso. Ito ay nagpangiti kay Fang Chen at nagpasaya sa kanya. Dahil ang 15 tilingdan ay nangangailangan ng 150. 000 spirit stones. Tila ang mga gamot na ito ay para sa taong nagpaplanong pumasok sa Haoshan Realm ika-7 antas. Hindi inaasahang napunta sa akin. Kung lahat ay gagamitin ko, kasama ang isang patak ng dugo ng Sword Demon, ang aking cultivation ay aakyat ng 2 maliit na antas. Sa ganitong paraan, at least sa pagharap sa Haoshan Realm ika-6 na antas, mayroon akong lakas na lumaban at kahit napatayin siya. Ngayon na wala ng bisa ang magic weapon na nakakatukoy sa aking lokasyon. Kahit na gusto nila akong hanapin, kakailanganin nila ng ilang oras nang maisip ito ni Fang Chen ay hindi na siya nag-alinlangan. At direktang kinuha ang 3 tilingdan at isinubo ito. At nagsimulang mag-absorb. Agad na isang dalisay na spiritual energy ang pumasok sa kanyang dantian. Ang Sword Demon body ay na-activate. At sinipsip ang lahat ng lakas ng tilingdan. At nagsimulang sanayin ang spiritual energy Sword Demon art. Ang pagsasanay na ito ay tumagal ng 10 araw. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay, ang pagpapahirap ng dugo ng Sword Demon, at ang walang tigil na pag-inom ng tilingdan. Ang spiritual energy cycle sa katawan ni Fang Chen ay umabot sa 3 cycle. Ang spiritual energy ay naging mas dalisay. At ang pundasyon ay naging mas matatag. At ang spiritual energy demon's word art ay umabot sa rurok ng ika-3 antas. Isang hakbang na lang patungo sa ika-4 na antas. At ang kanyang antas ay natural na. Umakyat ng 2 antas. At direktang umabot sa Haoshan Realm ika-3 antas. Dumilat si Fang Chen. Isang hiwa ng espada ang tumama sa pader ng bato.
At agad na nag-iwan ng isang malalim na marka na ilang metro ang haba. Ang Sword Demon body ay talagang kahanga-hanga. Ang aking sunod-sunod na pag-akyat ay dahil sa Sword Demon body na nagpatatag sa aking antas. At ang aking spiritual energy ay naging mas malakas at dalisay. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao ng pareho, antas ay hindi mabilang na beses na mas malakas. At ginamit ko rin ang isang patak ng dugo ng Sword Demon para sanayin ang unang antas ng unielding na pamamaraan. Ito ay talagang isang pamamaraan mula sa maliit na Tor. Ang aking spiritual power ay dumobol at naging mas dalisay. Sa gayon, ang atake ng aking Hantian mo yan ay magiging mas malakas. Kung makakaharap ko ulit ang Haoshan Realm ika-6 na antas, tiyak na hindi lang isang iglap ang epekto nito. Bukod dito meron ding extreme shadow movement. Dahil sa Heavenly Dao Demon Bone, madaling na master ni Fang Chen ang unang antas. Maaaring sabihin na ang kanyang lakas ngayon ay nagkaroon ng malaking pag-unlad. Ngayon hindi lamang ako makakalaban sa ika-6 na antas. Baka kaya ko pa siyang patayin. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Fang Chen. Kung may pinagsisisihan man, iyon ay hindi siya nakapasok sa maliit na Tor sa pagkakataong ito para buksan ang ika-4 na antas. Sa sandaling iyon may ingay sa labas. Ang basurang iyon ay talagang magaling magtago. 10 araw na at hindi pa rin natin siya natatagpuan. Hanapin mo pa. Sinabi ni kapatid na Duna nandito lang sa malapit ang taong iyon. Nagsimula na tayong maghanap ng masinsinan. Naniniwala akong hindi magtatagal. At mahahanap na natin ang basurang iyon. Nanliit ang mga mata ni Fang Chen. Tila pagkatapos mawala ang mapa na magic weapon. Mayroon pa rin silang ibang paraan para matukoy ang aking lokasyon. Ngunit ang saklaw ng pagtukoy na ito ay medyo malaki. Kaya't hindi rin madaling hanapin ako. Kapatid na Du. Tila isa sa 3 Haoshan Realm ika-7 antas. Sa tingin ng sitwasyon tila nag-iisa lang siya. At hindi nakipagkita sa 2 pa. Gusto niyang solohin ang karangalang ito. Bahagyang umiti si Fang Chen. Kung matatapos ko siya ngayon, maiiwasan ko ang 3 laban sa 3 antas laban sa 7 antas. Sa mata ng iba ito ay isang pagpapakamatay. Ngunit iba si Fang Chen. Ngayon ang kanyang lakas ay kayang makipaglaban sa ika-7 antas. Ngunit mahirap siyang patayin. Ngunit ngayon si Fang Chen ay may ilang mga alas. Mga anting-anting na pampasabog. Mga anting-anting na pampasabog ng apoy at mga Zantian pills na nagpapataas ng lakas sa labanan. Kasama pa ang Giant at Zhan na 2 salita. Dao Wen Cut Realm ika-7 antas at iba pa. Kung maingat na magpaplano at maghahanda, tiyak na mapapatay niya ang ika-7 antas na cultivator maaaring kumilos. Ngunit, ang unang kondisyon ay tapusin muna ang lahat ng mga tao sa malapit. Upang magkaroon ng isang one-on-one na laban. Kahit na mahirap hindi ito imposible. Kung mabigo tumakas na lang. Hindi na siya nag-alinlangan. At lumabas ng kuweba. Sa pamamagitan ng Hantian mo yan. Mabilis niyang natagpuan ang 2 nagsasalita kanina. Ang 2 ito ay Haoshan Realm ika-5 antas. At Haoshan Realm ika-4 na antas. Minamaliit niyo talaga ako. Tila ang pagpatay sa isang ika-6 na antas ay hindi sapat para maging alerto kayo. Kung gayon hindi na ako mag-aatubili. Nang walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang extreme shadow movement. Ang kanyang anino ay parang isang multo na walang ingay na gumagalaw sa gitna ng kagubatan. At mabilis na lumapit sa 2. Ang 2 ay hindi pa napapansin ang paglapit ni Fang Chen. At tamad na naghahanap habang nag-uusap. At napakaluwag ng kanilang pagbabantay. 10 araw na silang naghahanap. At wala silang natagpuan. Ngunit si Du Tianqiang ay tiwalang si Fang Chen ay nasa malapit. Sino man na maghanap ng 10 araw ay mapapagod. Saan kaya nagtatago ang taong iyon?
Tamad na nagtanong ang isang tao. Ano man sagot ng isa habang humihikab. Kahit saan pa. Kapag napatay na siya, hindi naman sa atin ang pangunahing karangalan. Tumango siya. Tiningnan niya ang taong katabi niya at nagpatuloy sa pagsasalita. Sa tingin mo gusto na sana niyang magreklamo. Ngunit napansin niya na may kumikinang sa liig ng taong katabi niya. Nang tingnan niya ng maigi. Ito ay isang matalim na talim. Palagi silang nakatingin sa harap. At hindi nila inaasahan na may tao sa likod. At lalong hindi nila inaasahan na maglalakas loob si Fang Chen na salakayin sila mag-ingat. Gusto na sana niyang magbabala. Ngunit pagkasigaw niya, gumalaw ang talim at nahulog ang ulo. Agad siyang namatay. Nanlaki ang kanyang mga mata. At namatay nang hindi alam kung paano siya namatay. Natauhan ang isa pa. At hinugot ang kanyang kutsilyo at sinugod si Fang Chen. Ngunit mas mabilis si Fang Chen. Kasabay nito ay hindi siya nag-atubili. Lumitaw ang giant at Han na dalawang salitang Dao Wen. Paanong nangyari? Paanong makakabuo ng Dao Wen ang isang basura na tulad mo? Nagulat siya. At puno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Bahagyang huminto ang kanyang mga kilos. Ngunit hindi huminto si Fang Chen. Buong lakas siyang sumugod. At humiwa na tauhan ang kalaban. Ngunit nagawa lamang niyang humarang ng padalos-dalos. Kahit na mas mataas ang cultivation ng kalaban kaysa kay Fang Chen. Sa harap ng buong lakas na atake ni Fang Chen, kahit ang isang ikapitong antas na expert ay hindi maglalakas loob na maging pabaya. Lalo na siya. Bang agad na pinatalsik ng hiwa ang kanyang kutsilyo. At direktang tumama sa kanyang balikat. At pinutol ang kanyang balikat kasama ang isang braso. Agad na narinig ang sigaw ng sakit. Kasabay nito ay ang kanyang mukha na puno ng takot. Sa sandaling iyon itinaas na ulit ni Fang Chen ang kanyang espada. At sa susunod na pagbaba nito ay kukunin na niya ang kanyang buhay. Hindi, huwag mo akong patayin. Napilitan lang ako. Patawarin mo ako, Katya. Pagkasabi nito. Bumaba na ang espada ni Fang Chen. Nanlaki ang mga mata ng tao. At puno ng hindi paniniwala at kawalan ng pag-asa. At sa huli ay namatay. Walang tigil si Fang Chen. At tumakas sa isang direksyon. Ang iba ay tiyak na nasa malapit. Kahit na hindi malakas ang ingay ng laban dito. Ngunit tiyak na nakakuha ito ng atensyon ng iba. Kung mananatili siya, baka matarget siya. Kapag nasangkot siya, magkakaroon ng patuloy na problema. Tulad ng inaasahan sa pag-alis ni Fang Chen ng 10 hininga. 3 anino ang biglang lumitaw dito. At hindi nagtagal ay may ilang tao pang lumitaw. Kasama na si Du Tianqiang. Nang makita ni Du Tianqiang ang 2 bangkay, naging napakasama ng kanyang ekspresyon. Malinaw na gawa ito ng tao. At ang pumatay sa kanila dito. Sino pa kundi si Fang Chen? Pagkatapos suriin ng isang tao ang mga bangkay. Sinabi niya, kapatid na Du siya nga. Pareho sa mga sugat ng mga naunang tao. Malamig ang ekspresyon ni Du Tianqiang. At tumingin sa direksyon ni Fang Chen. At sumigaw. Kasama si Du Tianqiang may kabuuang 7 tao. Ang humabol sa direksyon ni Fang Chen. Sa malayo si Fang Chen sa pamamagitan ng Han Ten Muyan. Nakita si Du Tianqiang na humahabol sa kanya. 7 tao, 6 na lang. Dahan-dahan niyang sinabi. At pagkatapos ay tumakas sa isa pang direksyon. Ang kompas na magic weapon ni Du Tianqiang ay patuloy na nagbabago. Kumunot ang kanyang noo. At sinabi niya, 3 tao bawat grupo. Ako mag-isa, maghiwa-hiwalay tayo para maghanap. Dahil kaya ni Fang Chen na harapin ang 2. Kung 3 sila ay may magbabantay sa isa't isa. Kahit na gusto siyang patayin ni Fang Chen ay hindi niya magagawa. Sumang-ayon ang 6. At naghiwa-hiwalay sa mga grupo sa kaliwa at kanan. At nagpatuloy sa paghahanap sa bakas ni Fang Chen. Siyempre nakita ni Fang Chen ang lahat ng ito. Sa kaliwa isang ika-6 na antas. 2 ika-4 na antas.
Sa kanan 2 ika-5 antas. 1 ika-4 na antas. Unahin ang mas mahina. Bahagyang umiti siya. At pumunta sa kanan. Mahirap talagang patayin ang 3 ng sabay-sabay. Ngunit kung gagamitin muna ang hontian mo yan. Upang mawalan ng kakayahang lumaban ang 2 ika-5 antas. May tiwala si Fang Chen na kaya niyang patayin ang 2 ng sabay-sabay. Ang natitirang 1 ika-4 na antas ay hindi dapat pag-alala. Ginagamit pa rin ni Du Tianqiang ang kanyang kompas na magic weapon. Para hanapin ang anino ni Fang Chen. Bigla siyang nakarinig ng ingay sa kanan. Tila may labanan. Agad siyang pumunta sa direksyong iyon. Ang distansya sa pagitan nila ay 100 metro lamang. At 10 hininga lang ang inabot para makarating. Ngunit nang dumating si Du Tianqiang, ang nakita niya ay 3 pinutol na bangkay. Ang anino ni Fang Chen ay matagal nang nawala. Sa loob lamang ng 10 hininga, agad na napatay ni Fang Chen ang 2 Haoshan Realm ika-5 antas. At 1 ika-4 na antas. At ang mga taong ito ay pinatay ni Fang Chen sa isang hiwa. Paanong nangyari? Napakasama ng ekspresyon ni Du Tianqiang. Ang lakas ni Fang Chen ay lubos na lumampas sa kanyang inaasahan. Hindi ito ang lakas na dapat mayroon. Ang isang bagong pasok na disipulo. Kapatid na Du, ano ang nangyari? Dumating din ang ika-6 na antas na disipulo. Nang makita ang eksenang ito ay nagbago rin ang kanyang mukha. Napakalakas ng loob ni Fang Chen. Naglakas loob siyang patayin ang napakarami sa atin.